Si Tomoki ay isang walang kwentang nag-iisa na ang tanging pangarap ay manatili sa kanyang nayon. Ngunit nagbago ang lahat nang mailigtas niya ang isang anghel, at siya ay lumipat bilang kanyang katulong na nais siyang pasayahin gabi-gabi. Nagsimula lahat sa isang panaginip kung saan bumaba ang isang anghel upang humingi ng tulong kay Tomoki, ngunit bigla siyang nawala bago pa siya makasagot. Pagkatapos, pumasok si Sohara, isang matagal ng kaibigan, sa kanyang silid at ginaisang siya upang maghanda na para sa paaralan. Kalaunan, sa paaralan, nag-e-enjoy si Tomoki sa tanawin ng kanilang maliit na bayan nang siya ay makatulog at mangarap tungkol sa anghel muli. Pagkatapos siyang gisingin, napansin ni Sohara na umiiyak siya kaya tinanong niya kung ito ba ay pareho pa rin ang panaginip na kanyang nararanasan sa loob ng maraming taon, at nang kumpirmahin niya ito, iminungkahi ni Sohara na humingi ng tulong kay Sugata, isang nakatatandang estudyante. Makalipas ang ilang minuto, sa isang silid club, narinig ni Sugata ang lahat tungkol sa mga panaginip ni Tomoki at ipinaliwanag kung paano ang isang misteryosong madilim na orb na tinatawag na synapse ay naglalakbay sa buong mundo, at hindi alam ng mga siyentipiko kung ano ito. Sinabi ni Sugata pagkatapos na ang synapse ay isang bagong mundo, at may koneksyon si Tomoki dito. Siyempre, inisip ni Tomoki na nakakuha ng masamang tama sa ulo ang gago nang bumagsak siya, pero naniniwala si Sohara dito. Pagkatapos ay sinabi ni Sugata na kailangan nilang magkita sa isang puno ng cherry blossom sa gabi dahil lilipad ang synapse sa ibabaw ng kanilang bayan noong oras na yun. Kinabukasan ng gabi, nag-iisa si Tomoki sa puno ng cherry blossom dahil may iba pang gagawin sina Sohara at Sugata. Nang magpasya siyang umuwi na lang, tinawagan siya ni Sugata at sinabing tumakbo si Tomoki dahil may mali sa synapse. Sa sumunod na sandali, ang synapse ay lumilipad papunta kay Tomoki at bumubuga ng isang malaking butas sa lupa. Pagkatapos magkalat ang alikabok, nakikita ni Tomoki ang isang malaanghel na kalaban na may dalang makintab na mga suso, ngunit bago siya makapagsalita o makagalaw, nagsimulang bumaba ang malalaking haligi mula sa synapse. Tumakbo si Tomoki upang mailigtas ang sarili at sinubukang baliwalain ang kanyang pakiramdam, sinasabi sa sarili na tulungan ang babae hanggang sa mapuno siya ng puso niya. Pagbalik niya sa crater at nagawang mailigtas siya rito, inilabas niya ang kanyang mga pakpak upang pigilan ang pag-atake ng mga haligi at binilong niya ang sarili kay Tomoki gamit ang isang kadena. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang isang pet-class android na nagngangalang Ikaros at sinabing nais niyang pasayahin siya sa anumang paraan na gusto niya. Kinabukasan, ginaisang ni Ikaros si Tomoki upang itanong kung handa na siyang bigyan siya ng utos dahil labis siyang nagnanais na pasayahin siya. Halapit sa kanyang mga suso ay halos magpabaliw kay Tomoki, ngunit nilabanan niya ito at humingi na lamang ng pera, iniisip na iyon ang makakapigil sa kanya. Gayunpaman, humawak si Ikaros ng isang mahiwagang baraha at halos magdulot ng sapat na pera para makapagretiro si Tomoki habang buhay. Pagkatapos mawala ang shock, naging obsesyon ni Tomoki ang tungkol sa card, kaya ipinaliwanag ni Ikaros na ito ay nagsisilbing isang portal ng kahilingan upang makagawa ng kahit ano na nais ng isang tao mula sa synapse. Nang marinig ito, nagpasya si Tomoki na magpaka-epic at nagsimula sa isang kahilingan na gawing invisible siya para sa wakas ay mahawakan niya ang mga pakwan ni Sohara. Pagkatapos, pinili niyang i-freeze ang oras para tumakbo-takbo at maglaro gamit ang bawat pares ng bonds na mahanap niya. Matapos ang buong araw ng pagbago sa realidad ayon sa kanyang bawat hiling, naghain si Ikaros kay Tomoki ng isang handog at sinubukang ipaliwanag pa ng mas marami tungkol sa mga card. Ngunit napagod si Tomoki at pinatigil siya. Pagkatapos, humingi siya ng isa pang utos, kaya sinabi niya sa kanya na tanggalin ang kanyang panlaban sa plano. Ngunit nang ginawa niya talaga ito, nagpanik si Tomoki at sinabing ipagpaliban muna ito. Pagkatapos, naisip niyang gawing hiling ang pagsakop sa mundo bago matulog. Kinabukasan, ginaisang siya ng tunog ng boses ni Sohara, ngunit paglakad niya papunta sa pintuan, nakita niya ang isang tambak ng mga damit. Ipinaliwanag ni Ikaros na ang kanyang handgereng sakupin ang buong mundo ay hindi magtatagumpay dahil palaging tatutol ang mga tao, kaya't nagpa siya ang synapse na burahin ang buong sangkatauhan. Hiningi niya sa kanya na ikansela ang wish, ngunit sinabing hindi posibleng baliktarin ang anumang hiling o utos, habang siya ay wasak at takot. Tumakbo si Tomoki papunta sa paaralan upang tingnan kung may nakaligtas. Ngunit matapos ang isang buong araw ng paghahanap, huminto siya sa isang parke na puno ng guilt.
Sinundan siya ni Ikaros doon at nag-alok na wakasan niya ang kanyang sarili kung makakatulong yun upang mapawi ang kanyang damdamin. Sinasabi ni Tomoki na oo, akala niya hindi niya gagawin, pero sa totoo lang ay nagsumamo siya ng baril para patusukan ang sarili. Nagawa ni Tomoki na mapigilan siya, ngunit pinaalalahanan siya ni Ikaros na hindi na pwedeng baliktarin ang isang kahilingan, kaya't nagsimula siyang umiyak ng husto at nakiusap na manatili ito sa kanyang tabi, matapos siyang pumayag at yakapin siya. Naisip niya na sana ay isang masamang panaginip lang lahat, at agad namang tinupad ni Ikaros ang kahilingang iyon. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Tomoki at nalito dahil pakiramdam niya ay parang panaginip lang talaga ito. Ngunit sinabi ni Ikaros na totoong nangyari ito at ipinaliwanag kung paano niya ginamit ang mga baraha upang matupad ang kanyang kahilingan. Natuwa si Tomoki sa nangyari at nagpapasalamat sa kanya bago muling bumagsak sa kama. Ngunit pagkatapos ay tinanong ni Ikaros kung seryoso siya tungkol sa pagnanais na manatili siya sa kanyang tabi. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Tomoki kay Ikaros na gawin niya ang anumang nais niya. Kinabukasan, ipinakita ng mga pag-aaral ni Sugata na maaaring nakakaapekto ang black hole sa magnetic field ng mundo. Upang subukan ito, ikinabit niya ang kanyang doll helper sa isang kalapati, umaasang masusubaybayan nito ang migrasyon nito at malalaman kung gumagana pa rin ang natural nitong compass. Gayunpaman, sa sandaling ito ay lumipad, bumaba ang manika. Sa halos parehong oras, nagising si Sohara at naiinis na nakikita si Tomoki na natutulog pa rin, kaya pumunta siya sa kanyang lugar at nahanap siyang nakaluhod sa ibabaw ni Ikaros. Agad na sinubukan ni Tomoki na ipaliwanag na dahil yun sa kadena, ngunit nahila siya papunta sa mga melon ni Ikaros at sinimulan niyang saktan ang kanyang ulo bilang parusa. Sa huli, nagawang ipaliwanag ni Tomoki kung ano ang nangyari kagabi, ngunit kahit nakita niya ang mga pakpak ni Ikaros, tumanggi si Sohara na paniwalaan ito at umalis. Sinusundan ni Tomoki siya at desperadong sinusubukang ipakita sa kanya na kayang lumipad ni Ikaros, ngunit tumanggi si Sohara na kahit tumingin pabalik at agad na tumakbo palayo. Nababahala, umuwi si Tomoki upang mag-isip ng solusyon sa kadena, ngunit pagkatapos ay tinanggal ito ni Ikaros at sinabi niyang kailangan lang niyang magtanong kung hindi niya nagustuhan. Sa pagkakataong ito, mabilis na tumakbo si Tomoki papunta sa paaralan at muling nakipag-usap kay Sohara. Ngunit nang makita niyang muling sinundan siya ni Ikaros, dali-dali silang pumasok sa silid club ni Sugata. Pagkatapos marinig ang lahat tungkol kay Ikaros, sinabi ni Sugata na tiyak na konektado siya sa bagong mundo na pinag-uusapan niya, kaya't naging isang napakahalagang asset siya. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na magsimula ng manirahan si Ikaros kasama si Tomoki dahil nasa tour ang mga magulang niya at malamang hindi pa sila makakauwi sa loob ng ilang panahon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Tomoki at sinabihan si Ikaros na bumalik na lang sa bahay, ngunit nagpasya siyang bigyan muna siya ng isang card. Sinubukan niyang ipaliwanag kung paano ito ginagamit, ngunit sinabi ni Tomoki na huwag na niyang alalahanin yun, kaya't direktang umuwi si Ikaros. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Tomoki sa klase, masaya dahil sa wakas ay may tahimik at mapayapang oras siya. Pagkatapos, napapaisip siya tungkol sa card na ibinigay ni Ikaros sa kanya. Ngunit pagkatapos isaalang-alang ang panganib, nagpasya siyang iwan ito at sana ay magkaroon na lang siya ng nakakatakot na kapangyarihan. Makalipas ang ilang oras, tinanong ni Sohara kung gusto niyang mag-lunch ng magkasama, at matapos pasalamatan ni Tomoki siya sa palagi nitong pagtulong, tinanong niya ito tungkol sa kanyang desisyon na manirahan kasama si Ikaros. Sinabi ni Tomoki na sumusunod lang siya sa daloy, ngunit nalungkot si Sohara at sinabing gawin niya ang nais niya. Habang nagmamadali siyang umalis, sinabihan ni Tomoki siyang bumagal, ngunit hindi niya pinansin ito at biglang nadulas, inilantad ang kanyang malalaking dibdib at isang cover ng poppy plot. Mabilis na tumingin si Tomoki sa kabilang direksyon at sinabing wala siyang nakita, ngunit habang siya ay bumabangon muli, naisip niya na kailangan ni Sohara ng mas magandang pantekip sa kanyang malaking likuran. Sa sumunod na sandali, ang takip ng kanyang taniman ay biglang nahulog sa harap ng buong klase, at nang mapansin niya ang ningning sa kanyang pantalon, napagtanto ni Sohara na siya ang sanhi nito at sinugod siya. Ilang minuto ang lumipas, papunta sila upang makita si Soigata nang mapagtanto ni Sohara na matagal nang naghihintay si Tomoki na bumaba ang kanyang kamay. Matapos siyang muling pagbantaan, pumasok si Sohara sa silid club ni Soigata kasama si Satsuki. Ang pangulo ng konseho ng estudyante,
Ngunit habang sinusuot niya ang isang bagong takip sa plot, ito rin ay biglang natatanggal. Naririnig ng mga lalaki ang kanyang sigaw at pumasok sa loob, kung saan unti-unting nalalaman na bawat takip sa plot na susubukan ni Sohara ay lilipad din palayo. Sa huli, iminungkahi ni Soygata na subukan ng isang sumo belt imbes na karaniwang takip sa plot, at pumayag si Sohara. Iniisip na ito ay gagana, ngunit pati ang belt ay lumipad din. Matapos ang ilang minuto pang pagsubok sa iba't ibang kasuutan, sumuko si Sohara at nagsabing pagod na siya sa pagtatangka. Tinanong ni Tomoki kung plano niyang hindi na muli magsuot ng pantalon, ngunit nagsimula siyang magdugo ang ilong sa iniisip yon. Kaya tinanong ni Satsuki kung ito ba ang kanyang nais. Iginiit ni Tomoki na hindi iyon ang totoo, ngunit sinabi ni Soygata na marahil ay binigyan siya ng barahan ng isang nakatagong kahilingan na ginawa niya kanina. Upang subukan ang teoryang ito, hiniling niya kay Tomoki na gumawa pa ng isa pang kahilingan, kaya kinuha ni Tomoki ang baraha at ninais ang isang pares ng mga kamay na nakakabit. Sa sumunod na sandali, isinusuot niya ito kay Sohara at aminin niyang palagi lang niyang gustong subukan yon. Gayunpaman, agad na nawawala ang kanyang ngiti nang paalalahanan siya ni Sohara na gamit niya ang kanyang mga kamay para hawakan ang kanyang palda. Sa sandaling yon, isang hangin ang sumubok na ilantad ang kuting ni Sohara, ngunit biglang dumating si Iikaros, harangin ang paningin ni Tomoki. Nasasaktan, nagsimulang mumunting salita si Tomoki tungkol sa pantalon, at hindi ito naiintindihan ni Iikaros bilang paghahangad pa nito ng higit pa. Kaya't gumamit siya ng isang baraha upang tawagin lahat ng mga takip sa kwento sa loob ng 100 metro. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawalan ng takip sa kwento ang lahat ng ibang babae sa paaralan kabilang si Satsuki, at silang lahat ay itinapon kay Tomoki. Sa susunod na sandali, sila ay lumipad palabas sa bintana tulad ng isang migrating flock, at agad na naalala ni Tomoki ang isang pag-uusap nila noong nakaraan kasama ang kanyang lolo. Ipinaliwanag ng matandang lalaki kung gaano kahalaga ang pagsisindi ng unang pato na susubok lumipad upang hindi na maisip pa ng iba na gawin ito. Sa kasalukuyan, maingat niyang binabantayan ang plano ni Sohara sa puppy nito dahil ito ang unang nakalipad, ngunit sinuntok ni Sohara ang kanyang mukha hanggang sa halos hindi na siya makapagsalita. Pagkatapos, tinanong ni Soygata si Iikaros tungkol sa card, at maingat nitong ipinaliwanag kung paano ito nagsisilbing isang teleportation device na kayang lumikha ng kahit ano mula sa synapse. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Soygata na marahil ay kinamuhian ni Tomoki ang unang plano ni Sohara na suot niya, kaya nag-activate ang card para alisin ito. Sumasang-ayon si Iikaros, kaya't nagmumungkahi si Soygata na bumili ng maraming takip sa plot hanggang sa makahanap sila ng isang magugustuhan ni Tomoki. Habang sina Satsuki at Iikaros ay nag-iikot sa buong araw, sinusundan ni Tomoki si Sohara pauwi at naging kanyang tao bilang proteksyon sa plot. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang mga babae na may dalang lahat ng takip sa plot, at inalok ni Iikaros na tulungan si Sohara na sukatin ang mga ito, na ikinatuwa ni Sohara dahil napaka-relaxed niya. Ngunit patuloy pa rin nagsisilabasan ang mga takip sa plot magdamag hanggang sa muling mainis si Sohara. Bago niya siya mabagsakan, natuklasan ni Iikaros ang isa pang panakip sa plano na may parehong disenyo gaya ng una. Saglit na lumabas ang mga babae, at nawala ang galit ni Sohara dahil sa wakas ay nanatili ito. Gayunpaman, nananatiling nalilito si Soygata tungkol dito hanggang sa sabihin ni Tomoki na masaya siya na tapos na ito. Makalipas ang ilang sandali, nasa bahay muli si Sohara, kausap si Tomoki tungkol sa nangyari at sa kanyang kasaysayan tungkol sa mga panty ng tuta. Matapos niyang paalalahanan si Tomoki tungkol sa panahon na nahirapan siyang matutunan ang karate chop, naalala niya na palagi siyang umiiyak hanggang sa hinubad niya ang kanyang pantalon at nakita ang mga pantikip ng puppy sa unang pagkakataon. Kaya, natural na nagalit si Hara sa kanya at pinag-igihan ang kanyang karate chop at inis upang parusahan siya. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Tomoki na ang kanyang karate chop ang dahilan kung bakit nagsimula siyang maghawa ng puppy undergarments. Sa kabilang banda, nalungkot si Sohara dahil nagsimula lahat ito dahil sa kanya. Ilang araw ang lumipas, nasa bahay si Tomoki kasama si Sohara, nawawala na sa katinoan dahil binigyan sila ng guro sa matematika ng isang problema na para kay Einstein ang antas. Sa kabila nito, nangako siyang susubukan niyang lutasin ito gamit ang kanyang lakas ng loob. Pero tinanong siya ni Sohara kung paano niya balak gawin yun dahil hindi rin niya maintindihan kung ano ang problema.
Dahil dito, sumuko si Tomoki at sinabi na hindi niya ito masosolusyonan kung nahihirapan pa si Sohara na maintindihan. Habang sinusubukan muli ni Sohara siyang hikayatin, napansin niya si Ikaros na naglalaro ng isang manika at iminungkahi niyang gamitin ang isa sa mga barahan nito, pero sinabihan siya ni Sohara na kalimutan na yun dahil baka magka-glitch ulit ang baraha. Sumang-ayon si Tomoki at nagsimulang magyaw si Rosie sa frustration hanggang sa mapansin niya ang mga hita ni Sohara mula sa ilalim ng mesa. Sinubukan niyang tamasahin ang tanawin, ngunit napansin ito ni Sohara at itinapon ang mesa. Habang nagsusumamo si Tomoki na magbigay ng dahilan, halos maputol niya ang kanyang mukha bago magmungkahi na magkita sila ni Sugata para humingi ng tulong sa problema sa matematika. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo sila sa bahay ng pamilya Sugata, ngunit nagulat sila nang sabihin ng katulong na walang nakatira roon na may ganoong pangalan. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis, dumating si Satsuki mula sa isang lakad kasama ang kanyang aso at agad na tinukso sila. Sinabing kailangang piliin ni Tomoki kung anong uri ng proteksyon ang suot ni Sohara. Pareho nilang itinanggi ito, ngunit ipinagpatuloy ni Satsuki ang pagtukso bago sabihin na alam niya kung saan nakatira si Sugata. Makalipas ang ilang minuto, narating nila ang labas ng kubo ni Sugata na parang isang caveman, ngunit parehong nahirapan sina Tomoki at Sohara na paniwalaan na talaga siyang nakatira dito. Gayunpaman, matapos silang batiin ni Sugata, tinanggap nila na ang tila matalino at matatag na henyo ay isa lamang palaboy na sobrang aktibo. Matapos iyon, humingi sila ng tulong kay Sugata tungkol sa problema sa matematika. At matapos nitong silipin, sinabing sobrang dali nito. Gayunpaman, habang nilulutas niya ito, nakaisip siya ng ideya at sinabi kay Ikaros na subukan niya rin. Tinanggap niya ito, at habang nagsisimula siyang lutasin, pinaalalahanan ni Sugata si Tomoki na para siyang isang android, kaya dapat niyang kayanin ang mga komplikadong ekwasyon. Ilang sandali ang lumipas, sinasabi ni Ikaros na tapos na siya, at natuwa si Tomoki. Akala niya tapos na ang takdang aralin hanggang sa makita niyang isinulat lang ni Ikaros ang pangalan niya sa buong mga pahina imbes na talagang masolusyonan ang mga problema. Habang nagsisigawan si Satsuki sa kanya dahil dito, nalilito si Sugata at nagtataka kung paano walang kakayahan sa matematika si Ikaros. Makalipas ang ilang minuto, humihingi na si Satsuki ng inumin, kaya bumili si Sohara ng ilan para sa grupo bago tanungin si Sugata kung maaari nilang gawin ang kahit anong paraan upang mapasalamatan siya sa lahat ng tulong. Agad ngumiti si Sugata at sinabing oo, bago ipakita ang footage ng madilim na sphere at sabihin na nananatili pa rin itong nakatayo sa ibabaw ng lungsod dahil sa isang kakaibang dahilan. Matapos niyang ipaliwanag kung paano marahil nito nire-reflect ang liwanag upang manatiling nakatago, hinihiling ni Tomoki kay Ikaros na pumunta sa mga ulap upang magmasid, at agad siyang umalis. Saglit na panahon ang lumipas, siya ay bumaba at nagsabi na wala siyang nakita, ngunit tila may pagdududa pa rin si Sugata tungkol sa isang bagay, kaya't nagpasya siyang gawin na lang ang paglilipad mismo. Gayunpaman, kailangan niya ng tulong para maayos ito, kaya't niyaya niya sina Tomoki at Sohara na magpalipas ng gabi. Matapos silang pumayag, inalok ni Satsuki na siya ang mag-aasikaso ng pagluluto kasama si Sugata habang sina Tomoki at Sohara ay manghuhuli ng isda. Pagkatapos, iminungkahi ni Satsuki na ipadala si Ikaros upang mamili ng mga pangangailangan, ngunit sa tingin ni Tomoki ay hindi magandang ideya ito dahil halos hindi alam ni Ikaros kung paano maging isang normal na tao. Sa pagkakataong yon, iginiit ni Sugata na ito ang perpektong ideya dahil kailangan nilang malaman kung gaano kalakas si Ikaros. Dahil dito, sinabi ni Tomoki kay Ikaros na siya na ang baalang mamili, ngunit nang bigla siyang umalis, hinayla niya itong pabalik dahil nakalimutan itong dalhin ang listahan ng grocery. Ilang sandali pagkatapos, kinuha ni Ikaros ang listahan at lumipad palayo, ngunit pinigil muli siya ni Tomoki dahil walang pakpak ang mga normal na tao. Pagkatapos, dumating si Ikaros sa palengke at nahulog ang loob niya sa isang pakwan habang tahimik na pinapanood siya ni Tomoki nang may pag-asa na hindi siya maaresto dahil nakakatakot siyang tingnan. Sa kabutihang palad, dumating din ang iba pang mga kaibigan upang panoorin si Ikaros habang namimili siya at nakakuha ng lahat ng gulay na kailangan niya. Sunod, kailangan niyang humanap ng karne para sa curry, at natuwa si Tomoki upang makita kung anong klase ang bibilhin niya. Ngunit napansin ni Ikaros ang isang kahon ng mga sisiw at nagpasya siyang kumuha nito. Makalipas ang ilang minuto, nagbalik sila lahat sa bahay ni Sugata, at naghanda si Satsuki na ipadala ang sisiw sa kawalang hanggan,
Ngunit hinawakan ito ni Sohara at sinabing hindi niya pwedeng hayaan silang lutuin ito. Tinanong ni Ikaros si Tomoki kung nakuha niya ang lahat ng kanyang kailangan, at pagkatapos niyang bigyan siya ng marka na F, nalungkot siya, kaya hinaplos niya ang ulo nito, sinabing magaling naman siya sa unang beses. Makalipas ang ilang minuto, nakakuha si Tomoki ng isang maliit na isda, kaya sinubukan ni Sohara na humingi ng mga payo, ngunit nadulas siya sa ilog at nabasa ang kanyang mga damit. Nakita ito ni Tomoki at agad na nawalan ng ilang brain cells bago pinagsasapak ni Sohara ang mukha niya gamit ang karate chop. Sa sumunod na sandali, dumating sina Sugata at Satsuki, nagtatanong tungkol kay Ikaros dahil matagal na nilang hindi nakita ito. Habang nag-iisip ang lahat kung saan siya napunta, isang biglaang pagyanig ang dumaan sa ilog, tinulak silang lahat pababa. Pagkatapos, dumaong si Ikaros na may dalang isda na kasinlaki ni Godzilla, at nakilala ni Sugata ito bilang isang bihirang uri na matatagpuan lamang sa Amazon rainforest. Nagulat si Tomoki at tanong kay Ikaros kung paano niya nakuha yon, at basta na lang nitong aminin na nakalipad siya ng Mach 24. Habang ang iba ay natuwa sa ideya ng kakainin nilang isang napakalaking isda para sa hapunan, bumalik si Sugata sa kanyang laptop upang i-update ang impormasyon tungkol kay Ikaros. Nang tanungin ni Satsuki kung bakit siya mukhang nag-aalala, pinaalalahanan niya ito na sinasabi ni Ikaros na isang pet class Angeloid siya, ngunit ang kanyang mga kakayahan ay nagpapahirap paniwalaan ito. Makalipas ang ilang minuto, unang kagat ni Tomoki sa curry at nagsimula siyang magpasalamat sa kasarapan nito. At nang pumayag si Sohara sa kanya, nagsimula siyang tumawa at sinabing sobrang saya ng buhay simula nang dumating si Ikaros. Nakita ito ni Ikaros na nalilito at tinanong si Tomoki kung ayos lang siya. Kaya ipinaliwanag niya na nagkakasiyahan lang sila, ngunit nananatiling nalilito si Ikaros. Napansin ito ni Sugata at naghintay hanggang hating gabi bago siya pumunta para tanungin si Ikaros kung ano talaga siya. Nang sabihin niya na muli siyang isang alagang Angeloid, sinabihan niya itong itigil na ang pagpapanggap dahil sobra na ang kanyang kakayahan para sa isang alaga. Matapos ding aminin na parang utak ng daga ang kanyang isipan, hiniling niya nitong malaman ang layunin niya sa paglapit kay Tomoki. Sabi ni Ikaros na wala siyang ideya kung ano talaga ang kanyang layunin dahil gusto lang niyang manatili sa tabi ni Tomoki, pero palagi siyang nagagalit kapag may ginagawa siya. Nang marinig ito, napagtanto ni Sugata na pareho ring nalilito si Ikaros tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, kaya't sinabihan niya siyang mag-focus sa pagpapasaya kay Tomoki. Ngunit, nananatili pa rin siyang nalilito kung ano ang ibig sabihin nito, kaya't sinabi ni Sugata na gawing isang takdang aralin yon. Kinabukasan, nilagyan si Tomoki ng strap sa wingsuit ni Sugata at tinanong kung bakit siya ang naglalagay ng kanyang buhay sa panganib imbes na ang broke nerd. Matapos paalalahanan siya na ito ay kabayaran sa pagtulong nila sa kanilang problema sa matematika, pinayagan ni Sugata si Tomoki na bumaba mula sa bangin, ngunit nabigo ang suit, tulad ng inaasahan. Mas huli, pauwi na si Tomoki kasama ang mga babae at nagulat nang makita na dinala ni Ikaros ang watermelon pabalik. Nang humingi siya ng hiwa, niyayakap niya ng mas mahigpit ang watermelon, na nagpapalam sa kanya na talagang gusto niya ito. Kinabukasan ng gabi, nakikita ni Tomoki si Ikaros na nagsusulat tungkol sa kanilang relasyon na masaya, kaya hinahaplos niya ang ulo nito, at ginugol niya ang natitirang gabi na ginagawa rin ito sa kanyang watermelon. Kinabukasan ng umaga, ginaisang siya ng magandang tunog ng mga ibon na kumakanta at inisip niyang perpekto na ang kanyang buhay. Iyon ay, hanggang sa biglang bumagsak ang lahat ng proteksyon ni Sohara sa kanyang kwarto. Pagkatapos niyang makabangon, ipinaliwanag ni Ikaros na naglilibot sila sa paligid ng planeta at marahil ay bumalik upang makita siya. Naging emosyonal si Tomoki, ngunit habang nakikipag-ugnayan siya sa mga kumot na pambalot sa pusa, pumasok si Sohara at agad na sinimulang sirain ang mga ito gamit ang kanyang karate chop. Labis na nasira si Tomoki, nagsimula siyang sumigaw sa kanya. Ngunit hindi ito pinansin ni Sohara at humingi kay Ikaros ng tulong tungkol sa isang bagay. Matapos pumayag si Ikaros, inalok ni Tomoki na alisin ang mga punit-punit na takip ng plano, ngunit alam ni Sohara kung ano talaga ang balak niya, kaya binatukan niya ito gaya ng nakasanayan. Makalipas ang ilang sandali, sa paaralan, ipinaliwanag nila kung ano ang nangyari kay Sugata, na agad ginamit ang impormasyon upang matuto pa tungkol sa madilim na orb. Sa kabilang banda, sinimulan muli ni Satsuki na pagtawanan si Tomoki,
Sinasabi na talagang mahilig siyang maging creepy dahil mayroon siyang napakaraming takip ng plano mula kay Sohara sa bahay. Habang parehong namumula sina Tomoki at Sohara, pinili ni Satsuki na itigil ang pang-aasar, at pinanggako ni Sohara kay Tomoki na aalisin niya lahat ng mga takip ng plano na natira mula sa kanyang atake. Kalaunan ng araw na yon, pag-uwi niya sa bahay, tinanong ni Sohara si Tomoki kung tinupad niya ang kanyang pangako, at sumagot siya ng oo. Sa isang iglap, inilabas niya ang isa sa mga kumot na may larawan ng pusa, sabik ng simulan ng pag-amoy-amoy, nang bigla itong lumiwanag at sumabog sa kanyang mukha. Sa sandaling yun, ipinaliwanag ni Sohara kung paano tinulungan ni Ikaro siya sa isang sasakyan na nagdudulot ng pagsabog ng mga takip ng kwento kapag ginamit bilang parusa sa kanyang nakakatakot na obsesyon. Nang marinig ito ni Tomoki, sinabi niya kay Sohara na may insekto sa kanyang kwarto, at mabilis siyang humarap upang hanapin ito. Gayunpaman, sinabi lang ni Tomoki yun para makita ang kanyang takip ng pusa, na sumabog agad at halos masama ang dalang mga perpektong cake ni Sohara. Saglit na panahon, sinubukan ni Ikaros na alamin kung kamusta si Tomoki, ngunit dinadala siya ni Sohara sa isang pamimili. Samantala, nagpa siya si Tomoki na dahan-daang lumabas ng kwarto, ngunit nakita niya ang lahat ng mga takip ng pusa na kanyang inukit noong nakaraang gabi. Pagkatapos sumabog ang lahat nito, binulag niya ang sarili, iniisip na ito lang ang paraan upang makalabas sa bahay, ngunit nang mahipo niya ang isa sa mga ito, nagsimula ulit itong sumabog. Nakakalusot pa rin siya sa sitwasyong ito at nagpa siya siyang magpahinga muna sa banyo, ngunit may nakahandang panibagong bungkos ng mga takip ng kwento sa loob. Habang patuloy na nakikipaglaban si Tomoki upang mailigtas ang kanyang sarili, muling nag-alala si Ikaros, ngunit sinabihan siya ni Sohara na kalimutan na ang kakaibang tanga para makapag-shopping sila ng mga bagong mainit na armor ng kwento. Matapos ang maraming pamimili, nakahanap ang mga babae ng lugar kung saan sila pwedeng umupo at kumain. Habang ginagawa nila yon, tinanong ni Sohara si Ikaros kung madalas ba siyang namimili kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit sinabi ni Ikaros na wala siyang tunay na kaibigan mula pa noong simula. Agad na nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam si Sohara at humingi siya ng tawad sa pagpapahayag ng isang bagay na kakaiba bago niya sabihin na palagi siyang nag-iisa noong unang lumipat ang kanyang pamilya sa bayan, kaya naiintindihan niya kung paano nararamdaman ni Ikaros. Dagdag pa ni Sohara, si Tomoki lang ang tanging kaibigan niya noon, at palagi siyang nakakahanap ng paraan para mapangiti siya. Noong ilang taon na ang nakalipas, birthday ni Sohara, at nalungkot siya dahil walang pumunta upang makisaya sa kanya. Kaya pumasok siya sa kanyang kwarto at nagulat nang makita si Tomoki na kumakain na ng cake matapos batiin siya ng maligayang kaarawan. Binilhan siya nito ng isang buto ng kahel mula sa kanyang lolo at sinabi na tuwing magtatanim siya nito ay magkakaroon sila ng mga dalanghita taon-taon. Ito ay nagpasaya kay Sohara ng sobra kaya't napaiyak siya agad. Sa kasalukuyan, sinasabi ni Sohara kay Ikaros na maaaring maging tunay na mapagkakatiwalaan si Tomoki kapag hindi siya masyadong obsessed sa kanyang paboritong pabalat ng pusa. Pagkatapos, sinabi ni Ikaros na muli siyang nag-aalala tungkol sa kanya, kaya't nagpa siya si Sohara na umuwi na lang. Samantala, patuloy pa rin nagsisikap si Tomoki na makalabas ng bahay, at ginagawa niya ang isang huling pagsubok upang maabot ang harapang pintuan. Gayunpaman, sa sandaling makarating siya doon, dumating si Sohara, at sumubsob siya ng mukha muna sa kanyang banal na bahagi. Pagkatapos ay nang subukan niyang bumangon, nakita niya ang takip ng plano, at sumabog ito. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Tomoki sa hita ni Ikaros at nagulat nang makita si Satsuki at Sougata, na agad nagsabi sa kanya na bumangon na dahil napasabog si Sohara papunta sa gusali nang sumabog ang takip ng plano. Matapos ipasa sa kanya ni Satsuki ang isang malita ng mga armas mula sa isa sa mga tauhan niya, mabilis siyang pumasok upang iligtas si Sohara habang sinasabi ni Sougata kay Satsuki na sana ay may pinadala siyang ibang tao para sana maipadala lang siya ni Sohara sa closet. Ilang minuto ang lumipas, sa wakas ay nakita ni Tomoki si Sohara. Tumakbo siya palayo, sinasabing hindi niya maaaring hayaan siyang makita habang nakalantad ang kanyang pusa. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang kwarto, nagpanik si Tomoki at sinabing manatili siyang nasa labas ng aparador, kahit ano paman. Sa pagdating niya roon, nakita niya si Sohara na nakatulala sa sobrang gulat habang bumabagsak ang buong koleksyon niya ng mga magasin tungkol sa mais mula sa aparador. Pagkatapos ay sinabihan niya itong tumakbo dahil naglagay siya ng patibong upang protektahan ang lahat ng magasin.
Sa sandaling yun, nagsimulang magliwanag ang isang card, at isang robot na gawa mula sa bahagi ni Sohara ang lumitaw. Matapos mahuli si Sohara, nalilito si Tomoki dahil hindi niya maalis ang tingin sa robot, ngunit kailangan din niyang iligtas si Sohara mula rito. Naalala niya ang isang pagkakataon noong nakaraan nang bumalik ang kanyang lolo mula sa isang mabagsik na laban at sinabi sa kanya na palaging ipaglaban ang mga mahalaga sa kanya, anuman pa ang nakataya. Dahil dito, nagpasya si Tomoki na isugal lahat at itinulak ang robot upang mailigtas si Sohara. Pagkatapos ay sumugod siya ng ulo una sa mga pabalat ng pusa na sumasabog bago tumalon sa robot at magpasiklab ng isang malaking pagsabog na sumire sa buong gusali. Makalipas ang ilang minuto, hinayla niya ang kanyang sarili mula sa gulo kasama si Sohara sa kanyang mga braso, namumula at nagpapasalamat sa kanya dahil nailigtas niya ang buhay nito. Matapos aminin ni Tomoki na siya ang nagdulot ng lahat ng ito, napagtanto ni Sohara na nakalantad na ang kanyang mga cake at si Tomoki ay nakatitig dito ng nakanganga, kaya pinagsasak niya ito gamit ang karate. Makalipas ang ilang araw, sinubukan ni Tomoki na mag-enjoy ng tanghalian kasama si Ikaros. Ngunit habang nagsisimula ng masunog ang kanilang balat dahil sa araw, iminungkahi ni Ikaros na gawin nila ang isang bagay tungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sang-ayon si Tomoki, ngunit dahil pareho silang walang pera, iminungkahi niya na pumunta sila kay Sougata upang humingi ng tulong. Makalipas ang ilang minuto, nakita nila si Sougata sa labas ng kanyang tolda at tinanong kung maaari silang tumira muna sa kanya sandali. Madali siyang pumayag dito, na ikinatuwa ni Tomoki, ngunit bigla siyang inatake ng isang oso. Sa sumunod na sandali, dumating pa ang mas maraming oso at inatake silang lahat, habang ipinaliwanag ni Sougata na ito ay karaniwan na para sa kanya. Matapos makaligtas sa atake, pumunta sila sa bahay ni Sohara, ngunit tumanggi siyang tanggapin si Tomoki dahil naniniwala siyang mananakaw ito ng lahat ng kanyang mga kumot na pusa. Sa kabila nito, nangako si Tomoki na iiwasan niya ang kanyang closet, biglang dumating si Satsuki at nag-alok na hayaan silang manatili sa kanya sa halip. Nang marinig ito, nagsimula ng mag-isip sina Sohara at Tomoki tungkol sa lahat ng mga karangyan na kanilang mararanasan dahil alam nilang may pinakamalaking bahay si Satsuki sa buong bayan. Masaya nilang tinanggap ang alok na manirahan kasama niya, at nang subukan ni Sougata na umalis, hinayla siya ni Tomoki para makasama nila lahat si Satsuki. Makalipas ang ilang minuto, dumating sila sa bahay ni Satsuki at nagulat nang salubungin sila ng kanyang amang gangster at buong grupo niya bilang mga espesyal na panauhin. Siyempre, natakot silang lahat dahil dito, kaya ipinaliwanag ni Sougata na ang pamilya ni Satsuki ay talaga namang pinakamakapangyarihang angkan sa lugar at matagal ng ganito. Ngunit sinabi ni Sougata na wala silang dapat ikabahala hanggat magpapakita sila ng paggalang. Sa sandaling yun, lumabas si Ikaros kay Saturday Suki's ama at sinimulang haplusan ang ulo nito, dahilan upang maghanda ang lahat ng mga mobster para sa posibleng pag-atake. Agad na hinawakan ni Tomoki si Ikaros at humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos. Ngunit tinanggap lang ito ni Saturday Suki's dad na parang walang nangyari. Matapos iyon, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na alagaan ang mga espesyal na bisita, at sa loob ng ilang minuto, nagsimula ng magpakasawa si Tomoki at ang mga babae sa lahat ng makikita sa mansyon. Napansin nila na nakakatanggap si Sougata ng espesyal na pansin mula sa lahat ng mga yaya. Ngunit sinabi ni Tomoki na siguro dahil matagal siyang kaibigan ni Satsuki. Makalipas ang ilang sandali, napagod si Sohara sa kakakain at nagpasya siyang magpahinga nang dumating si Ikaros at nagsimulang magtanong tungkol kay Tom. Pagkatapos sabihin ni Sohara na siya ay nagpunta upang maligo, nag-alala si Sougata at nagsabi na may isang espesyal na paliguan na tinatawag na decapitation bath, at walang sinuman maliban sa mga miyembro ng pamilya ang pinapayagang gamitin ito. Habang ipinaliwanag niya ito sa kanila, pumasok si Tomoki sa paliguan at nabigla nang makita si Satsuki na nakalublab sa kanyang gatas na mga suso. Nakabibigay pusong lakad si Satsuki papunta sa kanya at sinabing umupo siya kasama niya, kaya nakikinig si Tomoki, iniisip na siya ay magkakaroon ng swerte ngayong gabi. Ngunit, matapos hawakan ni Satsuki ang kanyang mukha at sabihin na hindi siya mabubuhay, biglang umaalingaw ang isang alarma sa buong mansyon, at nagsimula ng habulin si Tomoki ng bawat mobster, desperadong putulin ang kanyang ulo. Sa huli, nagawang makalabas niya, ngunit sinalubong siya ng mga tao, at sinabi ni Saturday Suki's dad na ang tanging paraan ay putulin ang kanyang ulo.
Siyempre, sinubukan ni Sohara na pigilan sila, ngunit dumating si Satsuki at ipinaliwanag na ang bath ay orihinal na pag-aari ng isa sa kanyang mga ninuno, na itinuturing na isang Diyos ang langit. Matapos siyang pumanaw, nagpa siya ang kanilang pamilya na buksan ang bath para sa publiko, ngunit naging sumpa ito sa buong bayan at nakaranas ng maraming sakuna. Dahil dito, isinara muli nila ang bath at nagsimula ng tradisyon na putulin ang ulo ng sinumang dayuhang pumasok. Sa sandaling yun, isang sa mga mobster ang humawak ng katana upang ipatupad ang parusa kay Tomoki, at sinabihan ni Satsuki si Sougata na siya lang ang maaaring makapigil sa kanila. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, hinawakan ni Ikaros ang kamay ng mobster at nagtanong kung ano ang ginagawa nila kay Tomoki. Matapos siyang maglabas ng isang nakasisilaw na liwanag na nagpapahina sa mobster, sinabi ni Tomoki na tumigil na siya at humingi ng paumanhin kay ama ni Satsuki sa gulo na kanilang idinulot. Sa kabutihang palad, pinili niyang palampasin ito dahil halatang hindi nila gustong makipaglaban si Ikaros. Gayunpaman, pagkatapos nilang umalis, sinabihan ni Tatay Satsuki na alagaan niya ang natitirang bagay. Kinabukasan, ginaisang ni Satsuki ang grupo at sinabing maghanda na para sa kanilang patutunguhan, ngunit nalito si Tomoki dito kaya siya ay lumabas at napagtanto na nasa isang eroplano sila papunta sa isang kakaibang isla. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isla, at ipinaliwanag ni Sougata na ito ay pagmamay-ari talaga ng pamilya ni Satsuki. Nang tanungin ni Tomoki kung bakit narito sila, ipinaliwanag ni Satsuki na ang insidente kagabi ay magpapahirap sa kanila na manatili roon, kaya't pinili niyang dalhin sila sa isla bilang kapalit. Matapos nilang pasalamatan siya sa tulong, sinabihan ni Sougata si Tomoki at Ikaros na manghuli ng isda habang pumasok ang mga babae upang kumuha ng tubig. Saglit na lumipas, sinabi ni Tomoki kay Ikaros na humanap ng pinakamalaking isda, at matapos siyang lumipad palayo, napansin niya ang ilang alimango sa nyog at masaya siyang umakyat sa puno, umaasang makahuli ng ilan. Ngunit pinagsasampal ng mga alimango ang kanyang mukha hanggang siya ay mahulog mula sa puno. Matapos makabangon muli, pumasok si Tomoki sa isla, desperadong humanap ng makakain. Sa huli, nakakita siya ng isang kabute at nagpasya siyang subukan ang kanyang swerte, ngunit isang kagat lang ay nagpadala sa kanyang utak sa sobrang pag-iisip at sa huli ay napatalo siya. Makalipas ang ilang oras, ginaisang ni Tomoki ang sarili niya at nagulat nang makita ang malalaking bakas ng paa na nakakalat sa buong sahig ng gubat. Pagkatapos ay narinig niya si Sohara na sumisigaw at tumakbo siya hanggang makita niya ito sa isang hukay. Mabilis siyang tumalon papasok at tinulungan itong makatayo bago itanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Sohara na sila ay nagkahiwalay habang tumatakbo mula sa isang halimaw, bago kumalat ang isang malakas na sigaw sa buong kagubatan. Nagpanik si Sohara, ngunit sinabihan siya ni Tomoki na mag-relax at nangakong hahanapin nila ang iba pagkatapos ng pagsikat ng araw. Ngunit, pagkagising nila kinabukasan, wala silang makitang senyales ni Satsuki at Sougata, kaya nagsimula na silang mag-adjust sa buhay sa isla. Pagkatapos ng ilang linggo ng pamumuhay na parang mga caveman, naghahanda si Tomoki matulog at napansin niyang nandoon pa rin si Sohara sa labas, kaya pumunta siya sa dalampasigan upang hanapin siya. Nagmukhang emosyonal si Sohara at nagtatanong kung ano ang mangyayari kung walang darating na magliligtas sa kanila. Nangako si Tomoki na titiyakin niyang hindi siya magiging malungkot, ngunit sa halip na magpasalamat lang, sinabi ni Sohara na titigil siya sa pagiging nag-iisa kung magsisimula silang magkaanak. Habang tinatanong ni Tomoki kung ano ang sinasabi niya, nadulas siya at nauwi sila sa perpektong posisyon para magsimula ng pamilya. Ngunit nang subukan ni Tomoki siyang halikan, isang hayop dagat ang lumitaw at hinawakan si Sohara. Ang laki nito ay sobrang nakakatakot kay Tomoki kaya hindi siya makagalaw, at napansin ito ni Sohara kaya sinabihan niya siyang huwag mag-alala tungkol sa pagliligtas sa kanya. Ngunit, matapos maisip ang lahat ng mga alaala nilang pinagsaluhan nitong mga nakaraang linggo, tinawag ni Tomoki ang kanyang tapang at nilabanan ang halimaw hanggang sa ito ay mabuwal, na nagbunyag na si Ikaros ay nakahawak ng walang pakialam sa isang malaking tuna. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ikaros na hindi niya mahanap ang tuna na hiniling niya, kaya naglakbay siya sa buong karagatan at patuloy na naghahanap hanggang nahanap niya ito. Sa sandaling yun, napagtanto ni Sohara na ang halimaw na kinatatakutan nila kanina ay talaga palang si Ikaros, na nababalutan ng maraming seaweed at barnacles.
Matapos iyon, nag-alok si Ikaros na maghanap ng anumang palatandaan ng buhay sa isla, sakaling nakaligtas sina Satsuki at Suwagata. Sa sumunod na sandali, napansin niya ang isang bagay at tinusok ang isang peking pader, na nagbunyag kina Satsuki at buong pamilya niya na nanonood sa kanila na parang isang bagong season ng Love Island. Sinabi ng ama ni Satsuki na ito ay parusa sa ginawa ni Tomoki, at nagalit si Sohara dahil dumaan siya sa impyerno dahil lang sa isang pagkakamali na muli niyang nagawa. Kinabukasan, umuwi sila, at nabigla si Tomoki nang makita niyang ganap nang naibalik ang kanyang bahay. Pagkatapos ay tinanong ni Saturday Suki's dad na tanggapin nila ito bilang isang regalo mula sa kanya, at tumugon si Ikaros sa pamamagitan ng paghimas sa kanyang ulo na para bang siya ay isang karaniwang tao. Makalipas ang ilang araw, nasa kanyang sala si Tomoki, nag-aalala dahil may bagong anghel na batang babae na nagkakain ng chips nang walang pakialam habang pinalilibutan ni Ikaros ang watermelon niya. Sa huli, hinayla niya si Ikaros sa tabi upang tanungin kung ano ba talaga ang nangyayari, at dumating si Sohara kasama sina Satsuki at Suwagata. Makalipas ang ilang minuto, nagsasakay silang lahat sa isang tren, at galit si Sohara dahil hindi niya inaasahan na sasama silang lahat dahil gusto sana niyang mag-beach kasama lang si Tomoki. Pagkatapos niyang alalahanin kung gaano kahirap makuha ang mga tiket, humingi si Suwagata ng paumanhin sa pagpasok sa kanilang bonding, ngunit sinabing nakaka-move on na si Sohara. Pagkatapos ay sa wakas tinanong ni Satsuki ang dalagang anghel kung sino siya, kaya ipinakilala ni Nymph ang sarili bilang isang beta-type na anghel, na nagpapaliwanag kung bakit may transparent siyang mga pakpak imbes na karaniwang uri. Habang nakikilala siya ng mga babae, pinag-uusapan ni Suwagata at Tomoki kung ano ang magiging epekto nito sa kanya sa hinaharap. Sa bandang huli, narating din nila ang dalampasigan, at matapos magreklamo si Tomoki tungkol sa init, tinanong ni Satsuki sina Ikaros at Nymph kung paano nila nawala ang kanilang mga pakpak. Pagkatapos ay ipinaliwanag nila na madali lang bawasan ang kanilang sukat. Sa pagkakataong yun, sinabi ni Satsuki na nakapadala na siya ng ilan sa kanyang mga tauhan upang magtayo ng tolda. Ngunit napansin ni Tomoki ang ilang mga masasamang tao sa dalampasigan at nagpasya siyang magsaya muna. Bilang panimula, nagpasya siyang maglaro ng volleyball kasama ang mga babae, ngunit sa halip na ituon ng pansin sa bola, ang tanging naiisip niya ay ang malalaking melon ni Sohara. Nang mapansin ni Sohara ito, biglang bumato si Nymph ng bola diretso sa mukha ni Tomoki, halos maalis ang kanyang pisngi mula sa buto. Ito ay ikinagagalit niya, kaya't siya ay nagwala at tumakbo palayo, tumatangging maglaro pa ng anumang sports. Pagkatapos, sinamantala ni Sohara ang pagkakataon na umutang ng bangka. Pagkatapos niyang umalis, napansin ni Tomoki si Nymph na nakaupo mag-isa, kaya bumili siya ng hotdog at inihatid ito sa kanya. Matapos nitong tanggapin, iginiit ni Nymph na mas maliit pa rin siya kumpara sa kanya. Ngunit tapos na si Tomoki sa lahat ng kanyang panlalait, kaya tinanong niya kung bakit siya pumunta kay Nymph at aminin na interesado siya sa mundo at kung paano nakikisalamuha si Ikaros. Napagtanto ni Tomoki na hindi niya nakita si Ikaros sa huling ilang minuto, kaya't mabilis na nagsagawa si Nymph ng pagsusuri at nakita niyang nasa ilalim ng dagat si Ikaros, naglalaro kasama ang mga sea cucumber. Nagpanik agad si Tomoki at lumangoy papunta sa tubig upang pigilan si Ikaros, ngunit nauubusan siya ng hangin at nawala ng malay. Makalipas ang ilang minuto, ginaisang siya sa baybayin dahil sa mga babae at agad siyang sumisigaw kay Ikaros dahil hindi ito marunong lumangoy tulad ng isang normal na tao. Pagkatapos niyang ipaliwanag kung paano halos imposible ang paglutang dahil sa mga pakpak, nagpasya si Tomoki na turuan siya kung paano lumangoy. Sa sumunod na sandali, dumating si Sohara dala ang bangka na inarkila niya, ngunit nang makita niyang nakatutok ng husto si Tomoki kay Ikaros, nainis siya at dinala ang bangka papunta sa dagat hanggat maaari bago huminto at naalala na hindi pa pala siya marunong lumangoy. Habang nagbabalik tanaw siya sa panahon na sinubukan ni Tomoki turuan siyang lumangoy, nakipagkita si Tomoki sa iba pang grupo at nagtatanong kung may nakakita kay Sohara. Matapos maalala ni Satsuki na nakita niya si Sohara palabas ng bangka, tumakbo si Tomoki sa gilid ng baybayin at patuloy na naghahanap hanggang makita niya si Sohara na nahuhulog mula sa bangka. Agad siyang tumalon sa tubig at nagsimulang lumangoy papunta sa kanya, ngunit masyadong malayo ang distansya, kaya pinaganya ni Nymph ang kanyang mga pakpak at tinulungan si Tomoki na makarating doon ng mabilis upang mailigtas si Sohara. Makalipas ang ilang minuto,
Nakabalik sila sa dalampasigan at humingi si Tomoki ng paumanhin dahil ginugol niya ang buong oras niya kay Ikaros bago ipaliwanag na sinubukan lang niyang pigilan siya na gumawa ng hindi kailangang eksena. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sohara na umiwas siya sa dagat dahil hindi siya marunong lumangoy, at ito ay naging emosyonal siya dahil nananatili pa rin niyang naaalala kahit matapos ang lahat ng taon. Sa pagkakaayos niyon, nagpasya sina Satsuki at Sugata na mag-umpisang mag-empake at nagpasya si Tomoki na bigyan si Ikaros ng isa pang aralin sa paglangoy. Gayunpaman, sa sandaling magsimula na sila, pinigil ni Sohara siya at nagsimulang mag-karate chop sa kanyang mukha dahil sa patuloy nitong paggugol ng mas maraming oras kay Ikaros. Pagkatapos ay hinihiling niya na manatili sila magdamag at mag-hangout muli sa tabing dagat bukas, ngunit sinasabi ni Tomoki na hindi ito posible. Sa sumunod na sandali, bumalik si Sugata dala ang mga tiket papunta sa kanyang bahay dagatan sa baybayin, na nagbibigay sa kanila ng walang ibang dahilan kundi si Tomoki ay nagising nang nakatayo si Ikaros sa ibabaw ng kanyang mahiwagang steak, kaya't dinala niya ito palabas at tinanong kung bakit hindi siya natutulog kasama si Sohara. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga anghel ay hindi talaga nilikhang matulog, kaya't hindi niya maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga panaginip at pakiramdam ng pagod. Matapos ding sabihin na karaniwang ginugugol niya ang gabi na binabantayan siya, nakaramdam si Tomoki ng sama ng loob at dinala siya sa dalampasigan upang makapagpalaya siya ng kanyang mga pakpak. Sa huli, nagpasya siyang bumalik sa loob, ngunit narinig niya ang boses ni Nymph at nakita siyang nakikipag-ugnayan sa isang grupo ng mga lokal na hippie. Agad na tumakbo si Tomoki papunta roon at sinubukang mapahupa ang sitwasyon dahil pinagsasalitaan ni Nymph ng masama ang mga lalaki. Ngunit nabigo siya, at nang hawakan ng isa sa kanila ang kamay ni Nymph, tuluyang nawalan si Ikaros ng kontrol at halos wasakin ang buong dalampasigan. Sa kabutihang palad, nagawang pigilan ni Tomoki siya, ngunit naiinis siya rito at hinayla siyang pabalik sa loob kasama si Nymph. Kinabukasan, sumakay silang lahat sa tren upang umuwi, at humingi si Tomoki ng paumanhin kay Ikaros dahil sa kanyang pagkagalit noong nakaraang gabi. Ilang beses pa, nandoon pa rin sina Tomoki at Nymph sa tren, ngunit mabilis na pinayuhan ni Tomoki sina Nymph at Ikaros na manatili sila sa loob. Ngunit pagkatapos nilang umalis, pinapanood ni Ikaros ang ibang mga estudyante at naging sobrang abala siya sa paaralan hanggang sa nagsimula siyang maglakad-lakad ng may dalang card, sinasabi na hindi niya maaaring labanan ang nais ni Tomoki. Sa kabilang banda, napagod si Nymph sa ganito at kinuha ang card upang gawin ang wish niya mismo. Kinabukasan ng umaga, ipinakilala sila sa klase ni Tom bilang mga bagong transfer student. Pagkatapos ay umupo sila sa tabi niya at agad na inilantad ang kanilang mga pakpak para makahinga ng sariwang hangin. Habang nagpapanik si Tomoki, lahat ng iba sa klase ay naiintriga sa mga babae, akala nila ay mga cosplay enthusiasts lang sila. Sa susunod na sandali, dinadala ni Tomoki silang dalawa sa opisina ni Suugata. Habang nagsisimula siyang sumigaw sa kanila, sinasabi ni Suugata na ito ay isang magandang bagay dahil kailangang matutunan ng mga babae kung paano kumilos tulad ng mga normal na tao. Sumasang-ayon si Sohara at Satsuki dito, kaya naglaan si Tomoki ng sandali upang mag-isip at napagtanto niyang maganda ang ideya, ngunit pinapayuhan pa rin niya ang mga babae na maging maingat. Makalipas ang ilang minuto, bumalik sila sa klase, at natuwa si Sohara na tulungan si Ikaros sa kanyang mga notes, ngunit nagulat siya nang makita na madali lang makopya ni Ikaros lahat ng sinusulat ng guro. Sa sandaling yun, napansin ni Sohara na hindi nagsusulat si Nymph, kaya nag-alok siya ng tulong. Akala niya ay bobo si Nymph, pero sinasabi ni Nymph na hindi niya talaga kailangan dahil mas interesado siya sa mga ibong lumilipad sa labas. Nang marinig ito, sinubukan ni Sohara na turuan siya tungkol sa mga ibon, ngunit alam na pala ni Nymph ang iba't ibang uri nito, at dito napagtanto ni Sohara na siya ang tamad sa sitwasyong ito. Para sa susunod na klase, nagtungo silang lahat sa laboratorio ng home economics kung saan ipinaliwanag ng guro na magluluto sila ng ilang pagkain ngayon. Sa pagkakataong yun, napansin ng mga estudyante na wala sina Nymph at Ikaros sa klase, ngunit bago makasagot si Tomoki, pareho silang lumipad kasama ang malalaking hayop upang tumulong sa klase. Sa loob ng ilang minuto, mabilis na gumawa si Ikaros ng isang bagay na parang galing sa cookbook ni Gordon Ramsay. Sa kabilang banda, nagsimula namang mangupit si Nymph ng cake, at nang tawagin siya ni Tomoki, sinabihan niya itong tumigil sa panggugulo dahil naglagay na siya ng karne sa apoy.
Nang makita niya ito, nagpanik si Tomoki dahil hindi dapat siyang gumagawa ng ganitong delikadong bagay sa loob ng bahay, pero huli na ng matrigger ang mga sensor dahil sa usok at nabasa ang buong laboratory. Makalipas ang ilang sandali sa klase, muli namang napapaisip si Nymph, at patuloy siyang pinagsasalitaan ng guro niya hanggang sa tuluyang niyang masolusyonan ng walang kahirap-hirap ang pinakamahirap na tanong sa pisara. Pagkatapos gawin din ni Ikaros ang pareho, pumunta sila sa kantina para mag-lunch, at nakipagkita si Tomoki kay Sohara, na napansin na bagay ang mga babae sa grupo, dahil pareho silang may tagahanga ng mga sumusuporta sa kanila. Gayunpaman, habang halos hindi tumutugon si Ikaros sa mga lalaki, napagod si Nymph sa kanilang mapilit na paghingi at nagsimulang berbal na manakit sa kanila, ngunit lalong tumibay ang kanilang pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik sila sa klase, at biglang napansin ni Nymph na magandang bagay para kay Ikaros ang pagiging nasa paaralan kaya nakaisip siya ng paraan upang gumamit ng isa pang baraha. Kinabukasan, dumating silang lahat tulad ng dati sa klase, ngunit nang magsimula na ang guro ng kimika, bigla siyang nawala ng kontrol at sinabi na magkakaroon sila ng bagong guro, walang iba kundi si Ikaros. Habang sinusubukan ni Tomoki na unawain ang lahat, sinabi ni Ikaros na tuturuan niya silang lumipad at humingi ng voluntaryo upang subukan ang kanyang teorya. Sa sumunod na sandali, hinayla ni Sugata at Satsuki si Tomoki sa harap ng klase, at habang nagsusumamo siyang makaalis sa kanila, sinabihan siya ni Ikaros na huwag mag-alala dahil lahat ng tao ay may nakikitang mga pakpak, na dapat ay nagbibigay daan sa kanila upang lumipad. Matapos sabihin niya na maaaring mayroon si Tomoki ng pinakamalaking pakpak na naramdaman niya kailanman, nagsimula ng mag-share ang buong klase para sa kanya, kaya nagkaroon siya ng sapat na kumpiyansa upang pumayag. Pagkatapos ay binihisan si Sugata kay Tomoki bilang isang Power Ranger, at ang mabagal mag-isip na Hangul ay tumakbo palabas ng bintana, akala niyang mahahawakan niya rin ang langit, ngunit tulad ng inaasahan, bumangga siya sa isang bante ng lupa. Kalaunan, si Tomoki ay nakabalik na sa bahay, nahihirapang gumalaw dahil sa mga sugat, ngunit pumayag pa rin siyang payagan ang mga babae na pumasok sa paaralan dahil nakikita niya kung gaano kahalaga ito kay Ikaros. Kinabukasan, habang papunta sila sa paaralan, binabaha sila ng mga tagahanga gaya ng dati, ngunit bahagyang hindi kumikibo si Nymph sa lahat ng ito nang makita niya ang isang ibon sa isang kulungan. Pagkatapos niyang lapitan ito, sinubukan ng iba na ipaliwanag kung paano ito gumagana, ngunit pinakawalan niya ang ibon at naglakad palayo, sinasabing wala siyang pakialam. Saglit na panahon pagkatapos nito, narating nila ang locker at natuklasan nilang puno ito ng mga liham ng pag-ibig mula sa buong paaralan ng Simpsons, umaasang magkakaroon sila ng pagkakataon kasama ang magagandang engkanto na babae. Agad na tinatangka ni Nymph na itapon lahat sa basurahan, ngunit pinipigilan siya ni Tomoki at sinabing kailangan niyang igalang ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng pagbasa nito. Sang-ayon si Ikaros, kaya noong hapon, pumunta siya sa aklatan at nagsimulang magbasa hanggang sasabihin ni Nymph na hindi niya mauunawaan ang emosyon dahil para siyang manika. Nalilito si Ikaros dahil dito, kaya lumapit si Nymph at sinimulang i-access ang lahat ng stats ni Ikaros. Natuklasan niya na may mga limitasyon sa emosyon, alaala, at kakayahan ni Ikaros, kaya sinubukan niyang ipaalala kay Ikaros na minsang naging isang reyna siya na kinatatakutan sa Synapse. Gayunpaman, biglang dumating si Sogara, kaya huminto si Nymph sa pagsasalita at nagkita sila sa tabi ng mga istante upang pag-usapan ang pagkahumaling ni Ikaros sa mga love letter. Nang sabihin ni Sogara na napansin na niya ang mga limitasyon kay Ikaros, nagulat si Nymph habang nagpapatuloy si Ikaros sa pagbasa ng mga liham. Makalipas ang ilang araw, sinusubukan ni Tomoki na ihanda ang mga babae para sa isang pista, nang mapansin ni Ikaros na nakikialam si Tomoki at inilantad siya. Kinabukasan ng gabi, nagsimula silang lahat pumunta sa pista, at natuwa ang mga babae sa iba't ibang stall. Napansin ni Tomoki na nakatitig si Nymph sa mga minatamis na mansanas, kaya sinubukan niyang kunin ito para sa kanya, pero parang wala lang itong pakialam gaya ng dati. Kaya sumunod siya kay Ikaros at napagtanto na sinusubukan nitong magtayo ng sarili nitong farm ng manok. Dahil parehong nawawala sa katinoan ang dalawang dalagang anghel, nagpasya si Tomoki na samahan si Sugara, ngunit nauwi rin sila sa harap ng isang kakaibang lalaki na nagdala lamang ng maraming armas pang-militar. Habang sinusubukan nilang alamin kung ano ang nangyayari,
dumating si Satsuki at sinabi na tinawagan ng kanyang pamilya ang isang nakakatakot na lalaki para maglaro sila ng isang laro upang pag-isa-isa ang bayan. Simple lang ang mga patakaran. Kailangan nilang magpalipas ng isang gabi na nagtutulungan na barilin ang isa't isa gamit ang mga cork bullet, at ang mananalo ay makakauwi na may dalang 10 milyon. Nakabibiglang makita ang ganong kalaking pera, at sa loob ng ilang segundo, nagsimula silang barilin ang isa't isa, desperadong manalo. Sa di malamang dahilan, si Tomoki ang naging sentro ng pansin habang halos lahat ay nagsimulang tumutok sa kanya. Ngunit nang tuluyan na nilang napalibutan siya sa isang sulok, nagsimula si Sogara na maglabas ng mga kalaban gamit ang sniper rifle mula sa mataas na puno. Sa sandaling yun, napansin ni Sogara na may pangalawang sniper, at matapos maingat na magmasid sa paligid, nakita niya si Satsuki habang papalapit ng papatama upang saktan siya. Mabilis siyang bumawi, at ang kanilang mga bala ay nagdulot ng isang pagsabog na halos maputol ang ulo ni Tomoki. Sa sumunod na sandali, nagsimula silang mag-away at magpaputok sa isa't isa habang natatakot si Tomoki sa lupa dahil baka tamaan siya sa halip. Ngunit, nang tumindi ang labanan, napansin nilang lahat ay tila tumatakbo mula sa isang plasma gun na nagbubuhos ng apoy na mga bala mula sa langit. Lumalabas na si Ikaros iyon, kaya sinabihan ni Tomoki siyang huminto muna at huwag masyadong magpakasobra, at siya ay bumaba pabalik kay Nymph, na nagtatanong kung naaalala niya na talaga kung sino siya. Nanatiling nalilito si Ikaros, kaya sinabi ni Nymph na siya ang Uranus Queen ng Synapse bago siya sipaing paakyat sa puno. Patuloy na sinasabi ni Ikaros na hindi niya maalala ang kahit ano, kaya nilusob ni Nymph ang kanyang mga proteksyon at ganap na inilabas ang kanyang mga alaala, dahilan upang maalala niya lahat tungkol sa pinagmulan niya. Ngunit nagkaroon ng masamang pagbabago dahil biglang umiyak si Ikaros, na nagpasigla kay Nymph na mapagtanto na natanggal na ang lahat ng iba pang mga restriksyon sa kanyang kakayahan. Sa sumunod na sandali, umatake si Ikaros, at tumakas si Nymph, desperadong makalayo. Gayunpaman, isang malakas na pagsabog ang pumaatres sa kanya mula sa langit at iniwan siyang nabalutan ng putik. Galit na galit, sinubukan ni Nymph na bumawi, ngunit madaling napigilan ni Ikaros bago siya tumawag ng isang banal na pana na kayang wasakin ang buong lungsod. Nang ipaliwanag ni Nymph kung gaano ito kadelikado, sinabi ni Ikaros na nakahanda na siya ng isang kalasag upang protektahan ang lugar. Ngunit sa halip na bumaril, humingi siya kay Nymph na umuwi at hindi nag-atubiling pumayag si Nymph. Pagkatapos, habang unti-unting nawawala sa kawalang hanggan, sinasabi niya kay Ikaros na pag-isipan kung paano magre-react si Tomoki kapag nalaman niya ang katotohanan tungkol sa kanya. Sa panahong yun, kaka-rating lang ni Tomoki pabalik sa tindahan ng lalaking may baril, akala niyang siya na lang ang natitirang nakatayo, ngunit dumating si Sohara at nagsimulang bumaril sa kanya, hindi niya napapansin na may tunay siyang baril. Sinubukan ni Tomoki na makatakas, ngunit hinabol siya ni Sohara habang iniisip ang lahat ng nakakatakot na bagay na gagawin niya sa kanya pagkatapos manalo ng pera. Naabutan niya ito sa isang dambana at bumaril, ngunit sumugod si Ikaros noong huling sandali at tinanggap ang bala sa kanyang ulo. Pagkatapos siyang bumaba, nasaktan si Tomoki, ngunit si Ikaros ay agad na bumangon na parang walang nangyari. Pagkatapos ay dumating si Sagara kasama si Satsuki, na nagsabi na kailangan pa rin nilang harapin ang lalaking may baril dahil siya ang huling kalahok. Nang marinig ito, inisip ni Tomoki na may kalamangan sila at agad na sinubukang talunin siya, ngunit sila ni Sohara ay nabagsak sa loob ng ilang segundo, at nanalo ang lalaking may baril sa laro. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Tomoki na nagkakalat ng dumi si Ikaros kaya tinanong niya ito bago itanong kung alam niya ba tungkol sa kanyang di matagos na balat bago tumalon sa harap ng bala. Pagkatapos niyang tumanggi, naiinis si Tomoki at sinabihan siyang tigilan na ang paglalagay ng sarili sa panganib dahil isa siyang babae. Ito ay nagpasaya kay Ikaros, kaya nagsimula siyang umiyak at niyayakap siya mula sa likod. Kinabukasan, iniulat ni Nymph sa kanyang amo ang nangyari kay Ikaros, ngunit nagalit ito sa kanya dahil nabigo siya at inutusan siyang agad na hulihin si Ikaros. Sa halos parehong oras, dumating na sina Tomoki at ang iba pa nilang grupo sa isang lugar para mag-picnic. Habang nagmamasid-masid sila sa mga stall, napansin ni Tomoki na wala si Ikaros kasama nila, kaya nagsimula siyang maghanap at natagpuan siya sa isang stall na nakikipaglaro sa laruan ng isang nerd. Habang inaalok niyang bayaran ang pinsala, napansin niya ang isang espesyal na magazine tungkol sa mais na matagal na niyang hinahanap,
Ngunit noong panahong yun ay wala na siyang pera, kaya nabahala siya kay Ikaros at naglakad palayo. Napansin ito ni Ikaros at nag-alala siya na hindi pa siya sapat na nagsisikap upang maging mas katulad ng tao, ngunit biglang may dalawang estranghero na dumaan at pinag-uusapan kung paano mahilig magsinungaling ang mga tao. Medyo seryoso si Ikaros sa narinig niya at nagsimulang magkwento ng mga kasinungalingan tungkol sa kanilang sarili upang makaramdam sila ng masama, para lang maramdaman niyang mas tao siya. Nagpapatuloy siya sa paggawa nito sa iba't ibang tao sa iba't ibang tindahan hanggang dumating si Nymph. Agad na pinapagana ni Ikaros ang kanyang mga sistema ng armas, ngunit napansin ni Nymph at siniguro sa kanya na dumaan lang siya upang makita kung kumusta na siya kay Tomoki. Matapos patayin ang sistema ng armas, ipinagpatuloy ni Ikaros ang kanyang misyon na maging mas makatao habang nagpa siya si Nymph na kidnapin si Tomoki dahil ito lang ang tanging paraan para sumama si Ikaros sa kanya. Gamit ang isang espesyal na kakayahan sa pagiging invisible, tahimik niyang sinusundan si Tomoki at natuklasan siyang nakatingin sa isang kakaibang magkasintahan. Ngunit bigla siyang nagalit nang biglang mawala ito sa paningin niya nang walang palem. Nanginginig ang kanyang pag-aalala kay Nymph, kaya't sinubukan niyang kalimutan ito at mag-focus sa misyon, ngunit sinabi ni Tomoki na kailangan niyang pakinggan ang bawat utos niya bilang parusa at hinayla siya papunta sa lugar bago pa siya makatanggi. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula si Tomoki ng isang tindahan sa garahe upang ibenta ang lahat ng mga sirang gamit na kamakailan lang niya nawala. Sinubukan ni Nymph na ipaliwanag kung gaano kasama ang negosyo, ngunit tumanggi siyang makinig, sinasabi na kailangan lang niya ng sapat na pera para mabili ang magasin. Sa pagkakataong yun, dumating si Sohara kasama ang iba at nagpa siya ring magtayo ng sarili nilang negosyo kasama si Ikaros. Matapos nilang maging isang malaking tagumpay, naiinggit si Tomoki at sinabing gusto niyang gumawa ng katulad, kaya tinulungan siya ni Nymph na magbukas ng tindahan ng pancake. Ngunit sa halip na gumawa ng karaniwang pancakes tulad ng isang normal na tao, pinangalanan niya ang mga pancake ayon sa iba't ibang sukat ng melon, at syempre, nalalabuan ang lahat dito. Sunod, sinubukan niyang magbenta ng eksklusibong mga larawan niya mismo, ngunit walang tumanggap dahil ayaw nilang makita ang larawan ng isang matabang midget. Sa huli, sinubukan ni Tomoki na magbenta ng eksklusibong mga larawan ni Sohara sa kanyang mga keybarkada na may kasamang isa sa kanyang pantekip sa katawan, ngunit napansin ito ni Sohara at halos mapadala siya sa kabilang buhay. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Nymph, at nagsusumikap si Tomoki na muling magpakatatag. Ngunit nang makita niya ang lahat ng magkasintahan at mga nagmamahalan sa parke, napuno siya ng inis at nagsimulang magtapo ng mga bagay sa kanila habang sinasabi na lahat sila ay makasarili dahil ipinapakita nila ang kanilang pagmamahal sa harap niya. Napagtanto ni Nymph na tanging ang pagiging sikat sa mga babae ang mahalaga kay Tomoki, kaya ginamit niya ang isang espesyal na kakayahan upang mapanood ng lahat ng mga babae si Tomoki bilang kanilang perpektong lalaki. Sa loob lamang ng ilang minuto, mula sa isang sugatang kababawan ay naging lalaki siyang pangarap ng bawat babae. Ito rin ay nagbunga ng isang matagumpay na pagtanggap, ngunit iniwan ni Tomoki ang lahat ng trabaho kay Nymph upang makapag-focus siya sa mga babae at sa atensyong ibinibigay nila sa kanya. Sa huli, naiinis si Nymph dahil dito, kaya pinatay niya ang kakayahan, at bumalik sa kanilang karaniwang mapuot na mga sarili ang mga babae. Ngunit sa halip na magalit sa kanya, nagpapasalamat si Tom sa pagtulong niya na maranasan ang pagmamahal ng mga babae, at ito'y muling nagpapabata kay Nymph. Samantala, huminto si Ikaros sa tindahan ni Sugada, at sa wakas ay tinanong niya kung alam niya kung bakit nakabalik si Nymph, ngunit sinasabi ni Ikaros na wala siyang ideya. Nang ipagpatuloy ni Sugada ang pagsagot sa kanyang mga tanong ng pabaliktad, tinanong siya ni Ikaros kung bakit siya nagsisinungaling ng sadyang buong araw, at sinasabi ni Ikaros na ito lang ang paraan na alam niya upang makaramdam ng mas tao. Ilang sandali ang lumipas, nagkita-kita muli silang lahat, at matapos mapagtanto kung ano talaga ang ginagawa ni Ikaros buong maghapon, nagsimula ng makaramdam ng mas magandang pakiramdam si Sohara tungkol sa sarili niya. Bandang gabi niyon, nag-iisa si Tomoki sa bahay kasama si Ikaros, nang tanungin niya ito tungkol sa kanyang mga saloobin at damdamin para sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Tomoki kung paano palagi siyang tinatrato bilang isang outcast noong bata pa siya dahil mahilig siyang maglakbay at mag-explore, kahit na delikado ito para sa ibang tao. Habang ipinapaliwanag niya kung paano nito hinubog ang takbo ng kanyang buhay, biglang hinalikan siya ni Ikaros, at nagulat siya habang nakikinig si Nymph mula sa bubungan,
nagtatanong kung bakit hindi niya magawang kidnapin siya. Makalipas ang ilang araw, nasa bahay si Tomoki nanunood ng isang pelikulang romansa nang makita ni Ikaro na magkahawak kamay ang mga karakter at naging obsesyon niya na gawin din ito kay Tomoki. Makalipas ang ilang araw pa, dumating si Tomoki at ang iba pang grupo sa paaralan kasabay ng paghahanda para sa cultural festival. Mabilis na sinabi ni Tomoki na hindi siya makikilahok sa anumang aktibidad dahil hindi pinipilit ng kanilang klase na sumali sa mga club. Ngunit biglang dumating si Sugada kasama ang bandila para sa kanilang pagtatanghal sa club, at halatang siya ang pangunahing bida rito. Nalilito si Tomoki sa nangyayari at sinabing hindi niya maalala na sumali siya sa club ni Sugada, pero inilabas ni Satsuki ang mga talaan ng mga club sa paaralan at sinabi nitong nakalista talaga ang pangalan ni Tomoki doon. Nainis si Tomoki at sinabing may nag-set up sa kanya, pero pumasok ang dalawang mayayamang estudyante na nagsasabing pangit at walang kwenta ang mga paghahanda para sa mga seryosong tao tungkol sa cultural festival. Nang marinig ito, naging handa si Tomoki dahil yung mga lalaking iyon ay galing pala sa isang pribadong paaralan na kasabay nilang nag-ho-host ng cultural festival taon-taon. Habang patuloy na pinagtatawanan ng mga estudyante mula sa pribadong paaralan ang kanilang plano at ang festival, napuno na si Tomoki at tinanong kung ano ang plano nilang ipakita o gawin. Pagkatapos ay ipinaliwanag nila ang kanilang plano para sa orkestra, ngunit hindi alam ni Tomoki kung ano ang ibig sabihin nito, kaya't natawa siya sa kanila hanggang sa maputol ni Sohara ang kanyang walang kwentang isipan at sinabihang tumigil na siyang ikahiya ang lahat. Pagkatapos umalis ng ibang mga estudyante, naging seryoso si Satsuki at sinabi nilang kailangan nilang gumawa ng mas maganda pa sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang banda ng magkasama. Nagkakasundo ang lahat, ngunit ilang minuto lang ang lumipas, sa silid musika, maingat na pinapanood ni Tomoki silang lahat at napagtanto niyang walang sino man sa kanila ang may sapat na talento upang talunin ang mga mayayamang anak na paborito. Habang naghahanap siya ng upuan para magprakti ng kanyang gitara, naisip ni Ikaros na ito na ang perpektong oras upang hawakan niya ang kamay niya. Ngunit biglang nagsimula namang tumugtog si Nymph sa piano ng napakaganda kaya't naging mesmerized ang lahat dito. Lubos na nagulat si Tomoki, kaya hinawakan niya ang kamay nito at pakiusap na tulungan siya. Napailing si Nymph, at napansin ni Ikaros kaya nalungkot ito. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ni Satsuki ang buong grupo niya upang ipaalam tungkol sa kompetisyon laban sa mga mayaman na anak ng trust fund. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng magpakalat ang kanyang mga kasamahan ng mga flyers tungkol sa banda upang makita at suportahan sila imbes na yung mga snob mula sa pribadong paaralan. Gayunpaman, ang simpleng pagpapakita ng suporta na ito ay naging mas lalong mainit nang sumali pa ang mas maraming sibilyan sa alitan at pumili ng panig sa pagitan ng dalawang paaralan. Kinabukasan, sa paaralan, patuloy na nagsusumikap si Ikaros na maging kapaki-pakinabang sa grupo, kaya't inalok ni Sohara na tulungan siya sa pamamagitan ng pagsasabi nitong humanap ng bagong kasanayan. Makalipas ang ilang minuto, ganap na nabigla ang lahat sa silid nang ipakita ni Ikaros ang kanyang pagtatanghal. Ilang araw pagkatapos nito, nagsimula na ang cultural festival, kaya't pumasok si Tomoki nang hindi napapansin upang mag-enjoy kasama ang mga babae, ngunit nakasalubong niya si Ikaros at nagulat nang makita siyang nakasuot bilang isang katulong mula sa Hooters. Noong pumasok na, ipinaliwanag ng mga babae kung paano sila hiningi na tulungan ng isang kaklase sa kanyang body cafe, ngunit si Tomoki ay masyadong abala sa panunood ng kanilang mga dibdib na nagsasayaw sa kanilang mga swimsuit. Pagkatapos, sinubukan ni Sohara na maglingkod sa kanya, ngunit patuloy siyang nakatitig sa kanyang mga suso hanggang sa inatake siya nito. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Nymph si Sugata na naghahanda para sa isa pang paglilipad at tinanong kung bakit siya ganoon ka-obsessed dito. Pag-amin ni Sugata na alam niya na hindi kasing ganda ng iniisip ng tao ang paglipad, at ito ay nagpasimula kay Nymph na maalala ang isang araw nang gustuhin siyang alisin ng kanyang amo nang walang dahilan. Matapos ang maraming pakiusap, pumayag siyang pawiin siya kung huhugutin niya ang mga pakpak ng kanyang paboritong ibon, kaya wala nang nagawa si Nymph kundi sumunod sa kanya. Pagbalik sa pista, dumating si Tomoki na may dalang ilan sa mga minatamis na mansanas na matagal nang hinihiling ni Nymph at sinabing gusto lang niyang pasalamatan siya sa lahat ng tulong na ibinibigay niya. Pagkakuha nito mula sa kanya at pagtikim nito sa unang pagkakataon, napuno si Nymph ng emosyon at nagsimulang umiyak ng malakas. Habang nag-aalala si Tomoki at nag-iisip kung ano ang kanyang nagawang mali, si Ii
Ikinaginhawa ni Ikaros si Nymph hanggang sa tumigil ito sa pag-iyak at magmukhang masama ang lasa ng mga mansanas. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na ang pangunahing palabas ng magtipon-tipon ng parehong paaralan sa teatro upang panuorin ang pagtatanghal ng musika. Ang mga mayaman na anak ng trust fund ang mauuna at nagpakitang gilas sa isang palabas na ikinamangha ng lahat ng nasa crowd. Pagkatapos nilang umalis sa entablado, naging kampante ang lahat na wala ng pagkakataon sina Tom Oki at ang mga babae na manalo. Pagkatapos, pumunta si Tom Oki sa entablado kasama ang iba pang grupo at sinabing magpe-perform sila ng isang awitin tungkol sa kanyang mga kalalakihang melon. Habang nagsisimula siyang kumanta, ang buong madla ay nahihiya para sa kanya at nananalangin na tumigil na ang pagpapahirap hanggang sa tuluyang mapabagsak ni Sohara ang kanyang ulo. Nang makita ito, nagtawanan ang mga mayayamang batang mayaman, akala nila tapos na ang lahat para sa kanila. Pero pagkatapos ay pinalitan ni Tom Oki ang kanyang kamiseta at humingi ng paumanhin sa kanilang walang kwentang pagtatanghal bago sabihin na mayroon pa silang isa pang kanta. Pagkatapos, ibinigay niya ang mikropono kay Ikaros at natuwa siya dahil ito ang unang pagkakataon na magkahawak kamay sila. Sa susunod na sandali, nagsimula siyang kumanta at habang ang buong grupo ay tumutugtog sa likod niya, naging tahimik ang madla dahil sobra silang nabibigla sa kanyang kamanghamanghang boses upang makapagsalita. Pagkatapos ng pagtatanghal, sumabog ang buong auditorium sa papuri habang nanatiling nakatayo sa pagkabigla ang mga nakikisali. Kalaunan, ipinagdiwang ng grupo ang kanilang panalo at pagkatapos ni Tom Oki na lalo pang nagpapasalamat kay Ikaros, tinanong ni Satsuki kung pupunta sila sa bonfire mamaya. Pinaalala ni Tom Oki na kailangan mong may kasama kang mahawakan ng kamay upang pumunta at agad namang nag-alok si Sohara na sumama sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos mapansin ng lahat na nais din ni Ikaros na sumama, sinabihan ni Sohara si Tom Oki na siya na lang ang sumama sa kanya. Kinabukasan ng gabi, pareho silang nakaupo sa bonfire habang magkahawak ang mga kamay, ngunit naalala ni Ikaros ang kanyang madilim na nakaraan at inalis niya ang kanyang kamay, nakakaramdam ng guilt sa nagawa niya. Ngunit inisip ni Tom Oki na siya ay nagkukunwaring walang kwenta gaya ng dati. Kinabukasan, nasa bahay si Ikaros kasama si Tom Oki, patuloy na nag-iisip kung paano siya titingnan nito matapos malaman ang katotohanan, habang si Tom Oki ay may plano kung paano makakapasok sa paliligo ng mga babae. Kalaunan, nakipagkita siya sa ibang mga babae at nagmungkahi na magpunta sa pampublikong paliguan ng magkasama. Tumanggi si Satsuki, sinabing gusto lang niyang makita ang kanilang mga pusa, ngunit sinabi ni Tom Oki na hindi ito posible kahit sa isang pampublikong paliguan. Matapos pumayag si Sohara, natuwa ang baliw na tao dahil plano niyang gamitin ang isa sa mga card ni Ikaros upang maisakatuparan ito, ngunit pagkatapos ay hiningi ni Sohara kay Ikaros ang lahat ng kanyang mga card dahil alam na niya kung ano ang iniisip niya. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Tom Oki upang makita si Sugata at subukang humingi ng tulong, ngunit hindi interesado si Sugata sa mga babae kundi sa kanyang wingsuit. Upang ayusin ito, sinasabi ni Tom Oki na ang bagong mundo na kanyang hinahanap ay marahil nasa paliguan ng mga babae. Sa ilang kadahilanan, naniniwala ang henyo dito at ipinapakita ang isang baraha na nakuha niya kay Ikaros bago magpasimula ng isang kagamitan para sa quantum transformation at sinabing magbago si Tom Oki bilang isang babae. Mamaya noong araw, nagawa ni Tom Oki ang pagbabago at ipinakita ang kanyang mga cakes kina Nymph at Ikaros bago dalhin sila sa tindahan para sa plot armor. Nang tanungin niya si Nymph kung cute ang isa sa mga kasuutan, nalito siya at nagtatanong kung ano ibig sabihin ng maging cute. Sa halip na magpaliwanag, nagbago si Tom Oki at ipinaliwanag kung paano tumingin ang isang cute na babae, kaya sinubukan din ni Nymph ang isang mainit na suot na panloob upang marinig siyang tawaging cutie ni Tom Oki. Kinabukasan, sinimula ni Tom Oki ang kanyang operasyon upang maging isang bad boy sa pamamagitan ng pagtama sa isang estudyanteng random at pagpapakita ng kanyang mga cakes para makuha ang atensyon. Pagkatapos ay bumalik siya sa mga babae, at nang tanungin nila kung bakit niya ginawa yun, ipinaliwanag niya na ito ang pinakamahusay na paraan para magdebo bilang isang bad boy. Sa pagkakataong yun, dumating si Sohara at nagsimula ng magtanong tungkol kay Tom Oki. Kaya ang mga babae ay nagsasabing nagkasakit siya at hindi makakadalo sa paaralan ngayon. Nag-alala si Sohara dahil dito at nagmungkahi na bumalik upang tingnan siya, ngunit siniguro ni Nymph na wala namang seryosong nangyari.
Pagkatapos, tinanong ni Sohara si Tomoki kung sino siya dahil hindi pa niya ito nakikilala dati. Kaya ipinakilala niya ang sarili bilang isang transfer student at umaasang magkakaintindihan sila. Sa hindi na nakakagulat, nahuhulog siya rito, at natuwa si Tomoki sa mga susunod na mangyayari. Pagkatapos nilang makarating sa klase, naghandog siya ng isang kahon ng cookies sa mga lalaki, at matapos nilang sabihing napakasama ng lasa nito, nagsuot si Tomoki ng panibagong cute girl act upang makuha ang kanilang pagmamahal at pag-aalaga. Pagkatapos nito, sa laboratorio ng home economics, ipinakilala siya bilang isang bagong transfer student at gumamit ng kasuotan na parang pusa upang makahikayat pa ng mas maraming sumisinta sa kanya. Sa mas huling bahagi, habang nasa klase ng sports, tuluyan nang pumasok si Tomoki sa locker room para sa mga babae at agad na tumakbo papunta kay Sohara, ngunit nadulas siya at nahulog sa kanyang mga dibdib. Sa kabutihang palad, hindi niya binasag ang kanyang bungo at tinatrato siya tulad ng ibang babae. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Sougata, na aminin na magaling si Tomoki sa pagiging isang babae, na nangangahulugang handa na siyang pumasok sa paliguan ng mga babae at tuklasin ang mga lihim na nakatago doon. Makalipas ang ilang minuto, muling nakipagkita si Tomoki sa mga babae at natanong si Satsuki kung maaari siyang sumama sa kanila sa paliguan, sinasabing lagi niyang hinahangaan si Satsuki at nais magkaroon ng pagkakataong maging magkaibigan. Sa kabutihang palad, pumayag si Satsuki nang hindi nagdududa, kaya't sabay silang pumunta sa pampublikong paliguan. Habang nasa sabik si Tomoki na sa wakas ay nasa banyo kasama ang maraming magagandang babae, sumasali si Nymph kay Kairos habang binabantayan ang aparato ng pagbabago at sinasabi na napakadali ni Kairos dahil may isang master tulad ni Tomoki. Nagtataka si Kairos kung tama ba ang kanyang ginagawa sa pagtatago ng kanyang nakaraan mula sa kanya, ngunit sinasabi ni Nymph na hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon dahil si Tomoki ay isang walang alam na tanga na marahil ay hindi rin magpapahalata. Sa panahong yun, inalok lang si Tomoki na tulungan si Satsuki na maghugas ng likod niya. At nang pumayag siya, imbes ay kinuha niya ang mga gatas nitong makina at nagsimulang pisilin hanggang sumabog si Satsuki sa masayang ingay. Pagkatapos ay ginawa rin niya yun kay Sohara, ngunit napansin ni Kairos na may malapit nang mangyari na mali sa kanyang pagbabago, kaya't sinubukan niyang paalalahanan siya. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat, dahil tuluyang nawawala si Tomoki at ipinagpatuloy ang pananakit sa mga babae hanggang sa magsimula ng maglabas ng laser ang kanyang mga mata at sirain ang bathhouse. Nang pumasok sina Kairos at Nymph, nagbago na ang kanyang pusa sa isang gripo ng tubig, kaya sinubukan ni Satsuki itong gamitin. Ngunit dahil sa dami ng emosyon na nararamdaman niya, sumabog ang makina. Bumalik si Tomoki sa kanyang karaniwang anyo, at agad siyang pinadala ni Sohara sa kabilang buhay. Mas later, nagsama-sama ang mga babae sa isang paliguan, at humingi si Sohara ng paumanhin kina Kairos at Nymph sa nakalimutan na kailangan nilang makibagay bilang mga karaniwang tao. Pagkatapos sabihin sa kanila na tanggapin kung sino talaga sila, pananggakwan niya si Kairos na hindi kailanman magsisinungaling. Mas later pa, nakipagkita si Kairos kay Tomoki at inamin niyang may itinatago siya mula sa kanya, ngunit habang siya ay nagiging emosyonal tungkol dito, sinabi ni Tomoki na mas parang tao na siya talaga. Dagdag pa niya na palaging nagtatanim ng mga bagay ang mga tao sa isa't isa kaya hindi niya kailangang makaramdam ng sama ng loob tungkol dito. Habang lalo pang napapaluha si Kairos, tinawanan siya ni Nymph na maswerte dahil mayroon siyang isang kamanghamanghang tagapag-alaga. Pagkatapos, nakipagkita si Tomoki kay Suwagata upang pag-usapan ang tungkol sa mga babae at kung gaano sila kabigat ang iniisip tungkol sa kanilang pinagmulan. Makalipas ang ilang araw, sinubukan ni Tomoki turuan si Kairos kung paano ngumiti, ngunit nahihirapan siyang maintindihan ang bawat salitang sinasabi niya habang si Nymph ay nag-iisip pa rin tungkol sa utos ng kanyang amo na ibalik si Kairos sa kanilang mundo. Pagkatapos nito, sa paaralan, ikinwento ni Tomoki kay Sohara ang kanyang pakikitungo kay Kairos, kaya't nakaisip si Sohara ng isang ideya at hiningi kay Kairos na itaas ang kanyang mga braso sa ibabaw ng ulo. Sa susunod na sandali, sinimulan niyang pasasaan si Kairos, ngunit imbes na tumawa, nagsimula itong mag-ikot-ikot. Pagkatapos ay nagpasya si Tomoki na ipakita kay Sohara kung paano gawin ito, ngunit sinimulan niyang hawakan ang kanyang mga bahagi at nawawala ang kanyang mga selula sa utak sa proseso. Matapos siyang pagbantaan ni Sohara dahil sa pang-aabuso,
sina Ii Kairos at Nymph ay hinanap si Suwagata upang humingi ng mga payo kung paano ngumiti. Ngunit halos walang sagot ang nerd na huling boss, kaya napagtanto ni Nymph na hindi magandang ideya ang magtanong sa kanya. Habang pareho silang umaalis, napansin sila ni Satsuki at tinanong kung ano ang problema, kaya ipinaliwanag nila ito sa kanya at tinanong kung ano ang ginagawa niya tuwing nais niyang ngumiti. Sinasabi ni Satsuki na karaniwang inaabuso niya ang isang tao gamit ang pamaypay na panghuli ng langaw dahil nakakatawa panoorin silang manginig sa sakit. Makalipas ang ilang sandali, pauwi na si Tomoki pabalik sa klase nang makita siya ni Ii Kairos at agad siyang inatake gamit ang malaking pamaypay na panghuli ng langaw. Mabilis siyang nagsumikap makalayo, ngunit matapos ang ilang minutong pagbato, naging parang eroplano si Tomoki. Sa mas huling bahagi, habang naglalakad silang lahat pauwi, sinabihan ni Tomoki ang mga babae na tigilan na nilang pasukin si Ii Kairos sa mga kakaibang gawain para lang tumawa. Sa oras na yun, naririnig nila ang isang clown na nag-iingay tungkol sa paparating na Pasko, kaya iminumungkahi ni Sohara na magdaos sila ng isang Christmas party sa bahay ni Tom tuwing weekend. Matapos niyang mangakong magdadala ng cake at maraming regalo, pumayag si Tomoki. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sina Ii Kairos at Nymph sa kanilang bahay, patuloy pa ring sinusubukan kung paano ngumiti. Nang sabihin ni Nymph na hindi naman mahalaga ang ngumiti, sinabihan siya ni Ii Kairos na tigilan niya ang pagpapanggap dahil hindi rin siya nakangiti noon. Pagkatapos maalala ang ilan sa kanyang malungkot na nakaraan at mapagtanto na marahil ito ang dahilan kung bakit gawa sa bato ang kanyang puso, nagpasya si Nymph na humanap ng solusyon sa kanilang kakulangan sa emosyon ngayong gabi. Kinabukasan, nagmamadaling bumaba si Tomoki upang maghanap ng makakain, ngunit nabigla siya nang salubungin siya ni Ii Kairos nang may mainit na ngiti sa mukha at niyayakap niya ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga suso. Habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang nangyayari, napansin niya na nakadikit ang mukha nito at nabahala siya, kaya lumabas si Nymph at sinabi nilang ginagamit nila ang pandikit upang mapilitang ngumiti. Matapos nilang paghugasin ito ni Tomoki, nanood si Nymph ng palabas tungkol sa pakikipag-date at romansa, kaya iminungkahi niya na mag-date sila ni Tomoki, iniisip niyang makakatulong ito upang mabuksan nila ang sekreto sa pagtawa. Mas later, lahat sila ay lumabas, ngunit biglang nalito si Tomoki dahil hindi pa siya nakakaranas ng date noon. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng gabay tungkol sa pakikipag-date at sinabihan ng mga babae na magsimula sa pagbili ng kahit ano na gusto nila. Ngunit agad siyang nagsisi nang lumabas si Ii Kairos na may dalang kariton na puno ng mga pakwan. Matapos nilang ibalik ang mga ito, dinala niya si Ii Kairos sa parke at nagpasya siyang makipag-ugnayan sa mga mascot, ngunit sobra na ang ginawa nito at halos maipit niya ang isa sa mga mascot. Pagkatapos ay nagpasya siyang sumakay sa roller coaster kasama siya, ngunit halos mawala ang loob niya sa proseso at nagsisimuli. Pagkatapos ng biyahe, ilang minuto siyang nagsusuka bago hinawakan ang kamay ni Nymph at tumakbo papunta sa zoo. Nakita ito ni Ii Kairos at nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, ngunit matapos ang mabilis na pagsusuri ng sistema, nalilito siya dahil mukhang maayos naman ang lahat. Pagkatapos, ilang minuto na nanonood sa mga hayop, iniwan ni Tomoki ang mga babae para magkuha ng tsaa, at agad na nakaramdam si Nymph ng sama ng loob dahil natuwa siya sa paghahawak niya sa kamay niya at ngayon ay napilitan siyang alalahanin na hindi siya ang kanyang amo. Sa sandaling yun, sinabi niya kay Ii Kairos na marahil ay magiging masaya ang mga hayop sa kulungan kung magkakaroon sila ng pagkakataong makatakas. Matapos niyang sabihin na magiging masaya rin si Tomoki para sa kanila, agad na sinimula ni Ii Kairos na wasakin ang lahat ng mga kulungan sa zoo. Makalipas ang ilang minuto, sinusubukan ni Tomoki na magpakasaya at magpahinga nang biglang umatake ang mga hayop sa kanya, at agad siyang tumakbo habang hinihila nila ang kanyang mga damit. Di nagtagal, may isang tagapag-alaga sa zoo ang nakakita sa kanya at nagtataas ng alarma, dahilan upang dumagsa ang mga sundalo at puwersa ng militar mula sa buong bansa dahil inakala nilang isang kriminal si Tomoki. Matapos siyang arestuhin, napuno siya ng inis at nagpasya ng tapusin ang kanilang date. Ngunit pinaalalahanan siya ni Nymph na may isa pang hakbang ang guide para makamit ang perpektong date, isang halik. Agad na sumusubok tumanggi si Tomoki, ngunit humihingi si Nymph ng pahintulot kay Ii Kairos bago siya lumapit sa kanya at nakangiti para sa halik. Nang makita ito, biglang lumipad si Ii Kairos, at dahan-daang lumapit si Nymph para sa halik. Ngunit nang subukan ni Tomoki na ibigay ito sa kanya,
Nagpanik siya at umatras, sinabing nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay umalis din siya, nakakaramdam ng sama ng loob dahil sinubukan niyang agawin ang amo ni Ii Kairos. Samantala, bumangga si Ii Kairos sa isang malapit na bundok at nagtatanong kung bakit nararamdaman pa rin niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Sa huli, bumalik siya kay Tom, na humawak sa kanyang kamay at nagsabi na hindi pa tapos ang araw hanggang makauwi sila. Habang magkasama silang naglalakad, napansin ni Nymph sila at ngumiti, alam niyang magiging masaya silang dalawa. Pagkatapos ay huminto siya sa isang dipiling kagubatan at nagsimulang mag-isip ng mga paraan upang mawala kapag biglang may isang pagsabog na nagtulak sa kanya pababa. Habang nagsusumikap siyang bumangon muli, natakot siya nang makita na ang kanyang amo ay nagpadala ng mga tagabantay upang asikasuhin ang kanilang gawain. Matapos ipaliwanag ng mga babae na ang misyon ay ibalik si Ii Kairos, sinabihan nila si Nymph na ang kanyang amo ay nalulungkot simula nang siya ay umalis. Nang marinig ito, nagsimula siyang makaramdam ng sama ng loob at naging positibo na maaari siyang magkaroon ng magandang relasyon sa kanyang amo. Samantala, pinapanood siya ng kanyang amo mula sa langit, nakatawa dahil ang tunay niyang plano ay palitan siya laban kay Ii Kairos at wasakin ang buong sangkatauhan bago niya tuluyang alisin ito. Kinabukasan, muling bumisita sa kanya ang anghel mula sa panaginip ni Tomoki na may babala upang protektahan ang mga babae. Mas later, dumating na ang lahat para mag-umpisang magdekorasyon para sa Christmas party. Ngunit pagkatapos sabihin ni Tomoki kay Sohara na hindi na nakabalik si Nymph kagabi, nag-alala siya. Pagkatapos, sinabi ni Sugata na nakita niya talaga si Nymph sa gubat na mukhang malungkot. Iminungkahi ni Sohara na hanapin siya, ngunit sinabing walang silbi dahil baka bumalik lang siya mag-isa tulad ng dati. Sa ganitong paraan, ipinagpatuloy nila ang paghahanda para sa party, at sumama si Ii Kairos kay Sohara sa kusina upang magluto, ngunit medyo nalabis siya at nasira ang batter ng cake. Matapos sabihin sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito, inilabas ni Sohara ang isang album ng mga larawan upang ipakita kay Ii Kairos ang lahat ng mga alaala na kanilang nagawa ng magkasama. Samantala, ipinakita ni Nymph sa mga interceptor ang isang perpektong lugar para sa laban sakaling kailangan nilang makipaglaban kay Ii Kairos. Ngunit nang ilabas nila ang isang Omega-level na armas na kayang tapusin ang lahat sa isang putok, nag-alala siya at sinabi nilang dapat nilang subukang hikayatin si Ii Kairos na bumalik sa langit. Sumasang-ayon sila sa kanya at nangakong gagamitin lamang nila ang mapaminsalang puwersa kung kinakailangan. Pinapaalalahanan din nila si Nymph na magiging masaya talaga ang kanyang Panginoon kung magtatagumpay siya. Kaya pumayag si Nymph na ituloy ang plano ngunit pinangako niyang maghihintay muna hanggang matapos niyang subukan hikayatin si Ii Kairos. Sa bahay ni Tom, ipinapakita ni Ii Kairos ang mga larawan kasama si Sohara, ngunit biglang naisip niya si Nymph at nagpasya kung ano ang gagawin niya. Habang papalayo siya at nagsabing kailangan niyang kunin ang isang bagay, pinigilan siya ni Sohara at pinaalalahanan na nangakong hindi sila magsisinungaling sa isa't isa. Ngunit tumanggi si Ii Kairos na magsalita kaya sinabi ni Sohara na maging maingat siya at bumalik kapag tapos na. Makalipas ang ilang minuto, nakita ni Ii Kairos si Tomoki at sinubukang sabihin sa kanya ang isang bagay, ngunit ipinapakita pa rin ito sa kanya lahat ng mga binili niya hanggang sa magpaalam siya at lumipad palayo. Habang nagmamadali siyang umuwi upang tingnan kung seryoso ito, lumipad si Ii Kairos patungo sa lugar kung saan unang pinasabog ng mga interceptor si Nymph at nakarinig ng kanyang signal, kaya nagsimula siyang lumipad papunta roon matapos makasabay niya si Nymph. Inamin ni Nymph na pinadala siya upang ibalik si Ii Kairos, ngunit alam na niya ito. Habang nag-uusap sila tungkol dito, ginamit ng mga interceptor ang stealth mode ni Nymph upang lihim na i-load ang Prometheus Blaster. Sa sumunod na sandali, pinaputukan nila si Ii Kairos at nang siya ay mawala ng malay, nasira ang isa sa kanyang mga pakpak. Agad na tinanong ni Nymph ang mga interceptor kung ano ang kanilang ginagawa, kaya't inamin nila na talagang pinadala sila upang kunin ang core ni Ii Kairos. Gayunpaman, habang inaabot nila ang kanilang mga kanon upang tapusin siya, nawawala sa katinoan si Nymph at pinaputukan sila papunta sa kawalang hanggan. Sa halos parehong oras, nakikita ni Sugata si Tomoki na naghahanap sa mga babae at nag-aalok na tumulong, ngunit pagkatapos ay dumating sina Satsuki at Sohara, kaya't nagkasundo silang lahat na maghanap ng mga babae ng sama-sama. Noong panahong yun, nahuli na ng mga interceptor si Nymph at sinimulang hiwain ang kanyang mga pakpak habang si Ii Kairos ay tuluyang nakabawi ng malay at dahan-daang bumangon, handang labanan sila.
Nagulat ang mga interceptor nang makita nilang nakaligtas siya sa pagsabog, at habang sinusubukan nilang magpasya kung ano ang susunod nilang gagawin, dumating si Tomoki kasama ang iba pa. Pagkatapos, inilalabas ni Ii Kairos ang kanyang tunay na kapangyarihan at humihingi ng paumanhin kay Tom dahil sa kanyang pagsisinungaling bago aminin na siya ay isang S-level na armas na may kakayahang sirain ang buong sangkatauhan. Nang marinig ito, sinabi ni Tomoki na alam niya na ito noon pa man, ngunit hindi niya naramdaman na masama siya dahil sa kanyang mga kapangyarihan. Sa totoo lang, palagi siyang nakaramdam ng awa para sa kanya, dahil halata namang nais niyang magkaroon ng mapayapa at mapagmahal na buhay imbes na tratuhin bilang isang armas. Ang marinig ito ay nagdulot kay Ii Kairos ng mas malaking kumpiyansa, kaya inilalabas niya ang kanyang mga kapangyarihan at umatake sa mga interceptors habang sina Tomoki at ang iba ay nagsusubok sirain ang mga kadena ni Nymph. Pinapayuhan nila na ang pagbitiw sa isang kadena ay maaaring magdulot ng pagsabog na magpapadala sa kanilang lahat sa kabilang buhay, ngunit patuloy pa rin silang nagsusubok at sinasabi na karapat-dapat siyang riskuhin. Habang si Ii Kairos ay tuluyang nakikilala kung ano ang kanilang katangian, ipinagpapatuloy niya ang pakikipaglaban sa mga interceptors, ngunit sinusubukan nilang mapagod siya. Kaya tinatawag niya ang Uranus System, isang makapangyarihang armas na ikinatatakot ng mga interceptors. Sa pagtutulungan ng buong pangkat, sa wakas nailigtas ni na Tomoki at iba pa si Nymph mula sa mga kadena ng kanyang Panginoon, habang inilalabas ni Ii Kairos ang Uranus System at pinapadala ang mga interceptors sa malayo. Pagkatapos ay muling nakasama niya si Tomoki, at kanilang pinapanood ang pag-umpisa ng pagbagsak ng nyebe. Pagkatapos, bumalik sila sa bahay ni Tom at nagsimula ang Pasko na salo-salo. Habang patuloy silang nagsasaya, binigyan ni Tomoki sina Nymph at Ii Kairos ng mga buto ng kahel bilang espesyal na regalo, ngunit naiinggit si Sohara at halos tapusin na niya ang kanyang kwento doon mismo. Sa sumunod na sandali, ngumiti ng bahagya si Ii Kairos, at napansin nila ito lahat at natuwa dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagawa niya yun. I-comment ang Angel Buddies kung nagustuhan mo ang recap na ito at nais mong makita ang ikalawang bahagi. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para siguraduhin hindi ka mawawala sa mga ganitong recap.